Danica's POV. Napalis sa mga ngiti sa labi ni Danica nang mapatitig kay Alejandro. Pakiramdam niya may mga paru-parong nagliliparan sa sikmura niya habang nakatingin siya dito. God, hanggang kailan ko kayang pigilan itong nararamdaman ko? Namula ang kanyang mukha. Mauna na akong pumasok sa kwarto, sabi niya dito. Sandali! Anitong hinawakan siya sa isang braso. Napasinghap siya. Nagtataka tinignan niya ito. Kwan kasi tila wala itong maapuhap na sasabihin. Gusto ko sana mag-request ng tinola bukas. Nakangising sabi nito sa kanya. No minsan ko pa kasi hinahanap-hanap yung luto ng lola ko na medyo kahawig ng luto mo. Pero syempre, mas masarap pa rin yung luto ng lola ko, ha? Napasimangot siya. Nagre-request ka ba o nang insulto? Nagsasabi lang ako ng totoo. Iwinaksi niya ang kamay ni Alejandro nakahawak sa braso niya. Tsaka nagmarch siya papasok sa kwarto. Nagulat siya na mula sa likuran yumakap to sa kanya. This time nagulat siya sa reaksyon ng kanyang katawan at yakap ni Alejandro. Pakiramdam niya may ilang boltahe ng kuryente na nanood sa kanyang kalit-litang himaymay ng katawan. At ewan kung bakit gusto niya ang pakiramdam na ganito. Parang nasa isang safe siyang lugar sa mga yakap na yun ni Alejandro. Alejandro's POV. Nag-init ang buong katawan ni Alejandro nang maramdaman ng katawan ni Danica. Kaya naiilang na kumalas siya sa pagkakayakap dito. I'm sorry, gusto ko lang talagang kumain ng tinola bukas. Halos paanas nang nasabi niya dito. Okay, sige, basta wag mo na uling gagawin yan. Kundi tatamaan ka sa akin. Sagot nito at saka mabilis nang pumasok ng kwarto. Naiwan siyang kabadong-kabado. Parang may mga kabayong nagsisipag karera sa dibdib niya. Hanggang ngayon ramdam pa rin niyang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Naiiling na nahiga siya sa sofa. Alam niya nagkakaganito lamang siya dahil natural lamang naman na makaramdam ng ganito isang lalaki sa isang babae kung magkasama sila sa loob ng bahay. Pero nilipas din to kaya hindi tamang magpadala siya sa init na nararamdaman. Hindi naman siya gaya ng ibang lalaki. Hindi siya gaya ng kanyang ama na basta rin ang magpapatangay sa init na nararamdaman. Bumangon muli siya at kumuha ng malamig na tubig sa fridge. Puro na yata ng tubig ang katawan niya. Danica's POV. Rod! Gulat na sabi ni Danica na makitang may dalang bouquet ng mga roses si Rod at isang box ng pizza para sa kanya. Anong okasyon? Kailangan ba may okasyon para dito? Tanong ni Rod sa kanya. Napangiti siya. Alika, pasok ka. Nagluluto lang ako ng tinola at pinaritong tilapia. Dito ka naman ang halian. Sabi niya sa binata. Ayaw mo ba ng pizza? Siyempre gusto. Nag-request kasi si Alejandro ng tinola eh. So, nagluto ka niyan para sa lalaking yon? Tanong nito. Biglang sumama ang timpla ng muka. Rod, pinakikisamahan ko lang siya. Siyempre nasa isang bubong kami kaya mas gusto ko ng ganito kaysa palagi kami nag-aaway. Napabuntong hininga ito ng malalim. Dala-dalawa ang date mo sa Amanpulo. Sabi nito sa kanya. Date ka dyan. Tsaka FYI ha, nandun din yung totoong girlfriend ni Alejandro. So paano naging date yun? Talaga? Tanong nito biglang umaliwalas ang mukha. So, nandun palang girlfriend ni Alejandro. Mabuti naman. Nga si Mr. J. Nagtrending pa kayo ah. Naniligaw ba sa iyon? Lahat na lang madikit sa akin na niligaw ka agad. Tsaka paano ko niligawan nun alam niya mag-asawa kami ni Alejandro. Himutok niya. So, type mo si Sir J. Napaismid siya. Alam mo Rod, bagay ka talaga sa trabaho mo. Masyado kang intrigera. Namula ang mukha nito. Napangisi siya. Binuksan niya ang dala nitong pizza. Kainin na lang natin ulit to habang mainit pa. Hindi ba baluto yung tinola? Tanong ni Alejandro na napalingon sa kinakain niyang pizza. Wow, pizza! Anitong di man niya inaalok, nakakuha na kagad na isang slice. Tinapik niya ang kamay nito. Hep, sa akin to binigay ni Rod. Mauubos mo bang lahat to? Sabi nitong pinandilatan siya ng mga mata. Pakiramdam ni Rod ay invisible siya sa paningin ni Danica at Alejandro habang nag-aasara ng mga ito. At hindi niya gustong nakikita niyang spark sa mata ng mga to habang nagkakapikunan. Never niya nakita yon sa mga mata ni Danica kapag nakikipag-usap sa kanya. Ayaw man niya makaramdam ng ganito pero talagang selos na selot siya. Ngunit hindi niya susukuan ang nararamdaman niyang ito para kay Danica. Mahal na mahal talaga niya ito at handa siyang maghintay hanggang matutunan na rin siya tulong mahalin. Kahit hindi niya alam kung kailan darating ang sandaling iyon. Tumayo siya dahil parang nababad trip na siya. Mas matagal silang magkakilala ni Danica pero parang sa isang iglap, mas naging close pa ito kay Alejandro ngayon kaysa sa kanya. I have to go.
Matamlay na paalam niya dito. Teka, akala ko ba dito ka magla-lunch? Takang tanong ni Danica. Next time na lang kapag walang asungot? Naka-ismid na sabi pa niya. Bagya pa yung nilingon si Alejandro na waring hindi naman narinig ang sinabi niya. Bising-busy to sa pagkain ng pizza na pasalubong niya para kay Danica. Gusto nga sana niya bawiin yun eh. Bakit hiniyaan ni Danica na makisalong mokong na yun sa pasalubong niya para dito? Nagit-ngit talaga ang kalooban niya. Okay, thank you ulit sa mga flowers at sa pizza. Ani Danica nang ahatid siya nito sa may pinto. Salamat sa pizza, pre. Dinig pa niya sigaw ni Alejandro na waring nananadyang asarin siya. Lalaki to. Siyempre alam nito hindi lang basta pakikipagkaibigan ang sadya niya kay Danica. Kaya alam niyang nananadya rin tong asarin siya. Problema, masyado siyang pikon sa araw na to. Hindi bale, babawian niya to sa ibang araw. Dinilhan ka pa niya talaga ng bulaklak, ha? Kantsaw ni Alejandro kay Danica nung makalis na ang kaibigan nito. Nagkibit balikat lang si Danica at saka itinuloy ang pagpiprito ng tila. Bilisan mo, nagugutom na ako. Nagugutom? Halos ikaw na makaubos ng pizza. Singhal nito sa kanya. Iba naman to. Sabi niya rito, tumangoy siya at kumuha ng tubig sa fridge. Ang bango ng niluluto mo ah. Mas lalo ko natatakam. Basta ikaw maghuhugas ng pinggan. Nakangiwing sagot ni Danica sa kanya. Napangisi siya at ewan kung bakit bigla. Napisil niya magkabilang pisngi nito. Ang cute mo talaga. Sabi niya rito pero bigla siyang napabitaw na mapatitig sa mata nito dahil parang may mga paru-paro siyang nararamdaman sa sikmura niya ng mga sandaling iyon. Naiilang na bumalik siya sa kinaupuan. Weird. Napapailing na sabi niya sa kanyang sarili. Danica's POV. In fairness, masarap tong tinola mo. Ani Alejandro. Naubos itong binigay niya isang malaking mangkok ng tinola. Bakit ito gusto? Hindi niya alam kung bakit, pero ang saya-saya niya tuwing napapangiti niya ito. May mga bagay siguro hindi na kailangan pa ng paliwanag. Basta na lang niyang nararamdaman. Arata nga eh. Nakangising sabi niya. Yaman din lang na napasaya kong tanghalian mo. Hugasan mo itong mga pinagkainan natin ha. Deserve ko namang magpahinga. Aniya dito. Napa-ismid to. Bakit mas mahirap yung gagawin ko? Anong mas mahirap dun? Hoy FYI ha. Mas mahirap magluto kaysa magluto sa mga pinggan. Saka napagkasundo na natin to. Bakit mukhang nag-iiba na naman ang ihip ng hangin? Ngayon? Nanggigigil na naman ako sa lalaking to. Ko? Bakit nga ba kay dami-dami naman ng lalaki na po pwede akong matipuhan? Itong lalaki pang to na uhubod sa sama na ugaling na gustuhan ko. Wala yata akong taste pagdating sa mga lalaki. Tsaka magkaninawan nga tayo dito, hoy. Hindi mo ako katulong kaya umayos ka, pwede? Pinandilatan pa niya to ng mga mata. Okay. Nakangiwing sabi nito. Pero gusto ko lang ipaalala sa'yo na ano? Ani ang lumapit dito. Halos madikit na niya ang mukha sa mukha nito. Napansin niya kinabahan bigla si Alejandro. Natense din siya lalo pat titig na titig to sa mukha niya na para bang may iba pa tong gustong gawin. Mabilis siyang lumayo dito. Maghugas ka na nga ng pinggan. Dami pang sinasabi eh. Sabi nila niya at saka mabilis nang lumabas ng kusina. Ang lakas na naman ng kabog ng dibdib ko. Gosh, ang hirap magtago ng feelings. Parang anytime sasabog ng lahat to eh. Hindi ako magaling sa ganito. Hindi ako sanay magtago ng feelings. Alejandro's POV. Naghuhugas ng pinggan si Alejandro nung tumawag si Alicia. Where are you? Yamot na tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga siya ng malalim. Mainit na naman ang ulo nito. Ano na naman ba ang atraso niya this time? Dito, naghuhugas ng pinggan. Aniya sa kabilang linya kay Alicia. Naghuhugas ng pinggan? Anong kalokohan yan? Singhal nito sa kanya. Pinagluto ko kasi ng natigilan siya. Saka lang niya naalalang birthday nga pala ng ina ni Alicia at napagkasundoan nilang bibili sila ng regalo at bibisitahin ng ina nito. Peste? Intayin mo ko at papunta na ako. Never mind. Sabi nitong di na siya pinatapos magsalita. Bigla na lang itong nawala sa ere. Alam niya matinding away na naman ang kasunod nito at kasalanan na naman niya. Napalingon siya kay Danica na papasok sa kusina. Binuksan nito ang fridge at kumuha ng tubig. Nangunot ang noo nito na mapansing busangot ang mukha niya. Oh, ano na namang problema mo? Nagalit na naman si Alicia. Yamot na kwento niya pa dito. Kung tutuusin, kasalanan mo to eh. O ano namang kinalaman ko dyan? Ginalingan mo yung tinola.
Naparami tuloy yung kain ko. Nakalimutan ko tuloy may usapan nga pala kami ni Alicia. Napapakamot ng ulong sabi niya rito sabay ngiti. Yari na naman ako dun bukas. So, nang dahil sa niluto kong tinola, nakalimutan mo si Alicia? Abad dapat pala araw-araw kita ipagluto nun para makalimutan mo ng babaeng yon. Nakatawang sabi nito sa kanya. Bakit? Gusto mo bang makalimutan ko si Alicia? Mahinang tanong niya dito. Ang bilis-bilis ng kabog ng dibdib niya. Unti-unti namang naglaho ang ngiti sa mga labi nito na mapagtanto ang sinabi. Ha? Ang ibig kong sabihin, nagugustuhan mo na ako, no? May katuwaan sa mga matang tanong niya kay Danica habang di inalis ang tingin sa maganda nitong mukha. At bakit parang paganda to ng paganda sa palingin ko habang tumatagal? Peste, naaaliw lang ako sa bubit na to eh. Nagugustuhan mo mukha mo. Pairap na sabi nito sa kanya, tsaka mabilis siyang tinalikuran. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Danica's POV. Samahan mo ako, ani Alejandro. Hinila siya nito palabas ng bahay. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko. Ayaw kong pakinggan ni Alicia. Samahan mo ko at ikaw magpaliwanag sa kanya na kahit kailan, wala siyang dapat ipag-alala sa'yo. Pumiksi siya. Bakit pa kailangan mo ako idamay sa drama ninyong dalawa? Yamot na tanong niya dito. Tinatanong mo kung bakit? Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magkakaganito. Sabi nito sa kanya. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya makapaniwalang siya pa ang sinisisi nito. Sa gusot nito kay Alicia. Baka nakakalimutan mong kahit na kailan, hindi ko inusong makasal sa'yo kaya huwag ka magsalita dyan na parang gustong gusto kong pangyayaring to sa ating dalawa. Ramdam niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Gusto na niyang mapaiyak. God, paano siya nagkagusto sa ganitong klase ng lalaki? Hindi siya makapaniwala. Inihila mo si Tong isang kamay sa mukha. Okay, I'm sorry kung mali ang interpretation mo sa sinabi ko, but please, samahan mo na lang ako magpaliwanag kay Alicia para hindi na lumaki pang away namin, okay? Pakiusap ito sa kanya. Talagang mahal na mahal mong babaeng yan, ano? May pait sa mga labing umiti siya. Sige, pero sa isang kondisyon, sabi niya dito. Alejandro's POV. Okay, pupuntahan natin ang daddy mo sa Batangas pagkatapos mo kung tulungan na magpaliwanag kay Alicia, okay? Napabuntong hiningang sabi ni Alejandro kay Danica. Gusto niyang maayos ang gusot nila ni Alicia dahil pinagbantanan naman siya nito na lalabas kasama ni Raver kapag hindi niya sinama si Danica para makausap ito ng masinsinan. Napapayag niya itong samahan siya kay Alicia. Dumaan muna siya sa flower shop para bilan si Alicia ng mga paborito nitong bulaklak. Tahimik lang si Danica habang nakaupo sa passenger seat. Nagigilty siya na kailangan pa niya itong isama para magkaayos sila ng dalaga. Pero nayayamot siya kapag naiisip niya. Lalabas na naman si Alicia kasama si Raver. Kaya kahit ayaw sana niyang istorbohin pa si Danica, pinilit niya ito. Yun kasi ang pakiusap ni Alicia. Hindi niya alam kung anong sasabihin nito kay Danica pero kahit naman anong interview nito dito wala naman siyang dapat ipangamba dahil wala naman silang ginagawang masama. Nilingon niya ito. Kapag sinungitan ka ni Alicia, huwag mo nalang pansinin. Kahit naman siguro sinong babaeng nasa kalagayan niya, may insecure sa sitwasyon nating to. Babala niya kay Danica. Bahagya siyang natawa. Kahit wala naman siyang dapat ay ka-insecure. Alam naman niyang hindi ako magkakagusto sa bubuit na kagaya mo kasi matatangkad yung type ko. Naparanok siya ng pagbaling sa mukha nito. Makitang nakatitig to sa kanya. Pakiramdam niya kabaligtaran lahat ng mga sinasabi niya rito. Mabilis siyang pinaling ang atensyon sa pagmamaneho. Ramdam niya ang tila mga kabayo nagsisipulasan sa kanyang dibdib. Danica's POV. Kitang-kita ni Danica nang itapon ni Alicia sa basurahan ang iniabot ni Alejandro ng mga bulaklak. Kitang-kita rin niya nang damputin niya ni Alejandro mula sa basurahan at iabot sa kanya. Parang tinarak ang puso niya. Sa lahat ng mga bulaklak na binibigay sa niya ni Alejandro, kay Alicia talaga nito sadyang ibinibigay. Tinatapon lang nito sa basurahan kaya napupunta sa kanya. Parang gusto niyang tumakbo palabas ng shop nito dahil gusto niyang pakawalan ang kanina pa niyang pinipigilang mga luha. Nasasaktan siya habang iniisip kung papanong nahulog ang loob niya sa isang lalaking kahit minsan wala man lang pagpapahalaga sa kanya. Ni wala nga itong pakialam sa nararamdaman niya eh. Basta matiyak lang nitong hindi nito masaktan si Alicia. At siya ay isang hangal habang di niya mapigilan ang kanyang damdamin. Kahit pa nakikita niyang pangit na pag-uugali ni Alejandro, mas darang tumitindi ang nararamdaman niya para dito. Ano bang klaseng puso ang meron siya?
Hihintayin ko na lang kayo sa kotse. Halos paanas lang nasabi niya sa mga ito. No, ikaw talaga ang gusto ko makausap. Sabi ni Alicia sa kanya, tsaka nilingon si Alejandro. Alejandro, pwede ba? Bigyan mo kami ng privacy para makapag-usap ng mabuti. Kumunot ang noo ni Alejandro. Napangisi si Alicia. Don't worry, wala akong gagawin masama sa kanya. Pagbibigay assurance ito kay Alejandro. At sa palagay mo, hahayaan ko may gawin kang masama sa akin? Palaban namang sabi ni Danica at saka tinignan si Alejandro. Sige na, lumabas ka na para matapos ng mga dramang tot. Kanina pa ako kinikilabutan sa mga kaartehan ninyo. Naka-smith na sabi niya dito. Nagmadali nang lumabas si Alejandro. Gusto ko yung attitude mo, palaban. Nakangiting sabi ni Alicia. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Sinipat din niya ito mula ulo hanggang paa. Height lang naman talaga ang lamang nito sa kanya. Pero sa pagandahan ng mukha, hindi naman papakabog ang beauty niya. Mahilig lang to mag-ayos at magsuot ng kung ano-anong burloloy sa katawan. Well, palaban talaga ako. Hindi ako gaya ng mga bidang karakter sa drama na inaapi na nga nagtatanga-tangahan pa. Sabi niya dito. Pero tama lang ang paligoy-ligoy pa. Bakit mo ba ako gusto makausap? Hindi naman ako kasali dito. Kung inaakala mo na magkakagusto ako kay Alejandro? Pilit na pilit ang tawa niya. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, hindi ako magkakagusto sa boyfriend mo, no? Pagsisinungaling niya. Di niya alam kung napaniwala niya si Alicia. Malamang hindi, dahil tinignan siya nito na parang gustong matawa. Really? Well, sana nga mapanindigan mo yung sinasabi mong yan. Dahil alam mo naman siguro kung gaano ko kamahal ni Alejandro, hindi ba? Talaga lang ha? Ba't parang takot na takot kang mabaling sa akin lahat ng atensyon niya? Nananakot na tanong niya dito kahit na bluff lang naman ang sinabi niyang iyon. Alam naman talaga niya kung gaano to kamahal ni Alejandro, to the point na napapayag niya itong ipag-drive siya papunta ng Batangas, basta lamang samahan niya itong kumausap kay Alicia. Alicia's POV. Di kaagad nakasagot si Alicia. May kung anong takot siyang naramdaman sa dibdib habang tinititigan si Danica. Hindi siya dapat na ma-insecure pero bakit parang mas daran tumindi ang takot ng isang araw. Maagaw nito si Alejandro mula sa kanya. Kahit papaulit-ulit sinasabi ni Alejandro na wala siyang dapat ipag-alala, pero parang hindi naman yun ang nararamdaman niya sa tuwing kasama niya ito. Ayaw niya ng ganitong pakiramdam. Di naman siya dating insecure sa mababaeng nakikilala ni Alejandro. Pero bakit parang iba ang pagtinging binibigay dito ni Alejandro? Hindi niya alam kung guni-guni lang niya, pero unti-unti napapansin niya lumalayo na ang damdamin nito sa kanya. She hates this feeling. At sino namang may sabi sa'yong natatakot ako sa'yo? Pagsisinungaling niya. Ang totoo, concern lang naman ako sa'yo eh. Bakit kasi masyado kang umasa? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo masasaktan ka lang. Kaya huwag kang mag-ilusyon na magugustuhan ka ni Alejandro ko. Napangisi ito at parang punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Don't worry. Sayong-sayo na yung Alejandro mo. Hindi ko galing makipag-agawa ng lalaki. Pagkasabi, tinapon ni Danica sa basurahan ang mga bulaklak na iniabot dito ni Alejandro, tsaka nagmamadaling lumabas ng shop niya. Ilang sandali pa nasa loob na ulit ng shop niya si Alejandro. Natanawan niya pumasok sa kotse nito si Danica. Di talaga siya mapalagay sa babaeng yon. Palagay niya hindi ito nagsasabi ng totoo sa kanya. Hindi na nakakatuwa yung sobrang pagsiselos mo. Enes na sabi sa kanya ni Alejandro. Last na to. Next time hindi na ako papayag na isangkot mo si Danica sa away natin. Sabi nito sa kanya. Talaga bang hindi siya sangkot dito ha Alejandro? Tanong niya habang nakatitig sa mga mata nito. Umiwas ang tingin sa kanya si Alejandro. Pwede ba Alicia para kang bata? Hindi na ako natutuwa. Alejandro, si Daddy. Umiiyak na sigaw ni Danica nang pumasok muli sa shop. Bakit? Ano nangyari kay Tito Simon? Nag-aalalang tanong nito. Hindi na ito nagpaalam pa sa kanya. Nagmadali na mga tong sumakay sa kotse. Di siya makapaniwala habang sinusundan ng mga to ng tingin. Unti-unti pumatak ang kanyang mga luha. Hindi na niya kailangan tanungin pa si Alejandro. Ramdam niya. Tuluyan na naagaw ni Danica si Alejandro sa kanya. Alfredo's POV. Palagay ni Don Alfredo panahon na para malaman ng kanyang mga anak ang lihim ng pamilya nila. Matagal na panahon din niya itong iningatan kaya tiniis niya kung ano mang masasakit na salitang narinig niya. Pero gusto niyang bago man lang siya pumanaw, maging maayos ang relasyon ng lahat niyang mga mahal sa buhay. Tatawagan sana niyang kanyang sekretary para mag-organize sa isang sarasalo para sa kanyang buong pamilya.
Ngunit tinawagan siya ni Alejandro at ipinaalam sa kanya ang malubhang kalagayan ng ama ni Danica. Nakakonfine daw to sa isang mamahaling ospital sa Alabang. Nagmamadali siyang gumayak at pinuntahan to. Inabutan niya sina Danica at Alejandro sa labas ng operating room. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong niya. May pulpuntok daw pong ugat, kaya kailangan siyang operahan sa lalong madaling panahon. Mabuti nilang at nandito siya sa ospital na mangyari yon kaninang madaling araw. Kung hindi, baka wala na si Daddy ngayon. Umiiyak na sabi ni Danica sa kanya. Napabuntong hininga siya ng malalim. Mas lalong tumindi ang pagnanaisang ipaalam sa lahat ang matagal niya nang iniingatang lihim. Hindi niya alam kung kailan darating ang kanyang taktang panahon. Ayaw niyang mamatay na may mabigat na dinadala sa dibdib. Ngunit alam niya hindi ngayon ang tamang oras para dito. Hihintayin lang muna niyang makalabas ng ospital ng kaibigan niya. Pupunta lang ako sa chapel, sabi niya sa mga ito. Danica's POV. Gusto mo bang umuwi ka na muna? Kaya ko naman mag-isang magbantay dito. Sambit ko kay Alejandro. Ayaw niyang madama ito sa pagod, lalo pat kagabi lang sila walang tulog. No, okay lang ako. Sasamahan kita dito. Ani Alejandro sa kanya. Salamat. Napahikping sabi niya dahil sa totoo lang. Kahit gusto niya magpahinga si Alejandro, mas panatag ang loob niya. Kapag alam niyang nandito sa tabi niya para damayan siya, mas lumalakas ang loob niya. Ikaw ang inaalala ko, Danica. Kung gusto mo, ihahatid muna kita para makapagpahinga ka. Gusto ko munang masiguro na stable na si Daddy bago ko umalis. Mahinang sabi niya. Muling na namang napaiyak. Ang kulit-kulit naman kasi niya eh. Sabi ko sa kanya, doon na lang siya sa bahay para naalagaan ko siya. Kasalanan ko to. Dapat di ko siya pinayagang umalis ng bahay. Ewan ko ba kung bakit. Inakbayan siya ni Alejandro. Huwag mong sisihin ang sarili mo. It's not your fault. Baka kahit nasa bahay siya kasama mo, hindi pa rin maiwasan mangyari ang nangyari ngayon sa kanya. Siguro nga, mahinang sabi niya. Napasandal siya sa balikat ni Alejandro. Nasa ganon siyang posisyon nang dumating si Rod at napansing bahagyang nagdilim ang mukha nito na makita sila sa ganoong ayos. Kaagad siyang tumuwid ng upo na parabang may kasalanan siyang nagawa pa na mga sandaling iyon. Kamusta na si Tito Simon? Nag-aalalang tanong ni Rod sa kanya. Inihintay pang result ng operation niya. Mahinang sagot niya. Bumaling si Rod kay Alejandro. Para pwede ka nang umuwi, ako nang bahala dito. Sabi ni Rod dito. Asawa ko si Danica, kaya ako meron man dapat kasama niya ng mga ganitong sitwasyon, ako yon. Dinig niyang sagot dito ni Alejandro. Galit na napalingon siya dito. Saan ang galing yun? Kahapon halos ipagpigiitan nito kay Alicia na wala naman talaga silang ugnayan. Walang kwenta yung marriage contract na pinirmahan nila and yet ngayon, bakit para nag-ibang ihip ng hangin? O sinasabi lang to ngayon ni Alejandro dahil naaawa ito sa sitwasyon ko. Pero awa ang pinakauling gusto kong maramdaman mula dito. Nilingon niya ito. Alejandro, sige na. Umuwi ka na lang para makapagpahinga ka na rin. Sabi na lamang niya. Pero, sige na Alejandro, magpahinga ka na. Anya dito. Sasamahan ako ni Rod dito. Besides, pupunta rin ang iba ko pang mga kaibigan para samahan ako magbantay. Oh, okay. Tipid na sagot ni Alejandro at saka mabilis umalis. Alejandro's POV. Masamang-masama ang loob ni Alejandro habang nagmamaneho pa uwi ng bahay. Talagang kaharap pa si Rod nang iparamdam ni Danica sa akin na mas gusto nitong kasamang lalaki yun kaysa sa akin sa mga gantong pagkakataon. Nakakapagit-git na parang napahiya ako sa Rod na yon. I won't do it again. Ako na nga ito nagmamagandang loob, parang ako pa masyadong push. Bahala na nga kayo dyan. Anyway, bakit nga ba ako masyado nagpapaka-involve sa babaeng yon? Sa halip umuwi siya ng bahay, dumiretso siya sa kondo ni Alicia. Dinalhan niya to ng isang box ng pizza. Pizza? Alam mo namang nagda-diet ako eh. Reklamo nito na makita ang bitbit niya. Di wag mong kainin, sabi na lamang niya. Binuksan niyang Hawaiian pizza at kumuha ng isang slice saka naupo. Naalala niya si Danica habang kumakain. Alam niya wala itong tinatanggiang pagkain dahil hindi usong diet dito. Ngayon niya naisip mas okay nang mataho kumain kesa naman ganito na parang maraming arte sa katawan. Tumayo siya at kumuha ng beer sa fridge, tsaka muling bumalik sa inupuan. Kinuha niyang remote at ini-on ang TV habang kung ano-anong tumatakbo sa utak niya. Naasar talaga siya na mas pinili ni Danica na makasamang Rod na iyon kesa sa kanya. Puntahan mo ako dito para lang manood ng TV? Nakasimangot pang tanong ni Alicia nang tumabi ito sa kanya. Kung naghahanap ka ng away, uuwi na lang ako.
Wala sa mood na sabi niya dito. Naiinis lang ako. Nandito ka nga pero parang ang layo naman nalipad ng isip mo. Reklamo nito sa kanya. Pagkatapos nagtataka ka kung bakit pinagsasilosan ko si Danica. Aminin mo, siya ang nasa isip mo, hindi ba? Natigilan siya. Bigla siya na guilty dahil may katotohanan naman ang sinabi nito. Pero syempre pa hindi naman niya inaaminin kay Alicia. Pero bakit nga ba niya naiisip ang babaeng yon? Concern lang ako sa father niya, no? No more, no less. Sa kabilang banda. Ako ang nandito and yet, parang ang layo ng lipad ng isip mo. Matamlay na sabi ni Alicia kay Alejandro. Pagkatapos nagtataka ka kung bakit pinagsisilosan ko si Danica? Love, pasensya na. Medyo pagod lang ko at saka naaawa ko sa kanya. Nasa ospital kasi yung father niya ngayon. Paliwanag nito at saka kinabig siya nito. Di na siya nakipagtalo pa pero ramdam talaga niya. Simula na makasalto sa babaeng yon, may nagbago na. Kung ano ang pakikitungo nito. Ayaw sana niya mag-isip ng kung ano-ano pa, pero di talaga niya mapigilan. Tumunog ang telepono ni Alejandro. Nagmamadali niya tong sinagot. What? Dirig niyang sabi nito at saka nagmamadali nang lumabas. Alejandro, saan ka pupunta? Sa ospital. Alejandro! Mabilis tong nakasakay sa elevator. Nanggigigal siya sa inis habang nakatayo sa may pintuan ng kanyang condominium. Pakiramdam niya unti-unti itong nawawala sa buhay niya. Ayaw man niyang aminin unti-unting napupuno ng takot ang kanyang dibdib. Naiinis sa tinawagan niya si River. Danica's POV. Napayakap si Danica sa ama. Daddy! Di makapaniwalang sigaw niya na makitang wala ng buhay na ama. Pakiramdam niya pinagbagsakan siya ng langit ng mga sandaling iyon. Wala na ang taong sa buhay niya. Ay mahalaga. Hanggang ngayon parang di pa rin niya kayang tanggapin na wala ng ama. Hinagod niya ang buhok nito. Dad, you're so unfair. Na hindi ka malang nagpaalam. Ang daya-daya mo talaga. Ang sakit-sakit itong ginawa mo. Bigla ka nalang aalis ang walang paalam. Nagmamaktol na hinaing niya habang kinakausap ang bangkay ng ama. Danica, ani Rod, at inalalayan siya nito at giniya sa isang upuan. Katabi ng barkada niyang nandoon para damayan siya. Ginagap ni Bertie ang isang kamay niya. I'm sorry. Umiiyak ding sabi nito sa kanya. Alam niya masakit din para sa mga ito ang pagkawala ng kanyang daddy dahil naging close din ang kanyang mga kaibigan sa kanyang ama. Nandito lang kami sa tabi mo. Sabi naman ni Dayan sa kanya. Yes, we're here for you, Danica. Si Baldo. Salamat. Tumutulo ang luhang sabi niya sa mga ito. Malaking bagay ang kanyang mga kaibigan para kahit papaano gumaan ang lungkot na nararamdaman. Pero hindi rin kayang ibsan ang sakit sa pagkawala ng kanyang ama. Hindi alam ni Danica kung anong kanyang gagawin ngayon. She feels so lost. Ang dami-daming question marks na tumatakbo sa utak niya ngayon. Maya-maya ay dumating si Alejandro. Tumayo siya at napayakap kay Alejandro. Humagulhol siya sa balikat ito. Patay na si Daddy. Masamang-masama ang loob na hinaing niya. Hinagod ni Alejandro ang balikat niya. Isipin mo na lang masaya na siya kasama ng mommy mo. Mas mainam yon kaysa pahirapan pa siya ng sakit niya. Pagbibigay comfort ito sa kanya. Napahikbi siya. Naisip niya kasama na ngayon ng mommy niya ang kanyang daddy. Kung paano naibsan ang lahat ng sakit na nararamdaman niya noong haguri ni Alejandro ang likuran niya. She feels safe with Alejandro around. Iginiya siya nito paupo, malayo sa pwesto ng mga kaibigan niya. Na mga sandaling iyon natiyak niyang may isang bagay na tayong si Alejandro lang ang makakapuno at hindi ang mga kaibigan niya. Daddy, kaya mo ba ako pinilit makasal kay Alejandro ay dahil alam mong di na magtatagal ang buhay mo? Dahil alam mong sa pagkawala mo tayong si Alejandro lamang ang makapaghihilom ng sakit na nararamdaman ko? Naghihimutok ang kalooban ni Rod habang pinagmamasdan na may di kalayuan si Danica habang nakasandal to sa balikat ni Alejandro. Bakit kung ituring ito nito'y parang isang tunay na asawa, samantalang napilit lang naman itong pakasal sa lalaking yon dahil sa ama nito? At ngayong wala na ang daddy nito, siguro naman mapipilit na niya si Danica na hiwalayan ng lalaking iyon. Marami nagsisidatingan sa mga panauhin para makiramay. Abala sina Dayan, Brittany at Baldo sa pag-estima sa mga iyon. Hindi siya kumikibo sa kanyang kinaupuan. Kung ano-ano ang tumatakbo sa isipan niya. Masama ang loob niya dahil simula nang dumating ang lalaking yon sa buhay ni Danica para naitsapera siya ng dalaga. Mahal talaga niya si Danica at sa kanyang palagay, siya higit na karapat-dapat sa pag-ibig nito. Maging kaawa-awa lamang si Danica sa lalaking yon, lalo pat alam niyang di naman to seryoso kay Danica. Samantalang siya'y tunay na nagmamahal dito.
Kaya nga ang sakit-sakit para sa kanya na mas pinahalagaan ito ngayon ni Danica kaysa sa kanya. Unti-unti nararamdaman niyang naagaw na ni Alejandro na yon sa kanya sa Danica, pero hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang tuluyang makuha ni Alejandro si Danica sa kanya. Maghalo ng balat sa tinalupan. Danica's POV. Alicia, konting panahon na lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Ngatong patay na ang daddy ni Danica, siguro naman papayagan na ako ni Papa mag-file ng annulment. Napahinto sa pagkakpang si Danica na marinig ang mga salitang yon mula kay Alejandro habang kausap nito si Alicia sa telepono. Pakiramdam niya may kung anong matalas na bagay ang gumuhit sa kanyang dibdib habang iniisip ang ibig sabihin ng mga yon. God, ngayon ko lang naisip to. Hindi ko nga pala tunay na asawa si Alejandro sa totoong kahulugan ng salitang asawa at anytime, maaari na ako nitong iwan dahil may totoo naman tong minamahal. Naparanok siya. Sumasakay ba't ang niya sa mga iniisip ng sandaling iyon? Ngayon ko higit na kailangan si Alejandro. Ramdam niya ang pangilid ng kanyang mga luha. Para siyang kinakapos sa paghinga na hindi niya maintindihan. Nasanay na ako nandito siya at parang di ko kakayanin na may halaga na namang taang mawawala sa buhay ko. Mahalaga, bigla siyang natigilan. Ayaw man niyang aminin pero alam niyang naging bahagi na to ng buhay niya. At ayaw man niya hindi may pagkakailang may nararamdaman na siya para dito. Saan ba tayo pupunta? Sa bahay. Tuturuan kitang mag-swimming. Nakangising sabi ni Alejandro sa kanya. Ayoko. Gusto mo mag-shopping? Umiling siya. Napabuntong hininga ito. Alam niya ginagawa ni Alejandro ang lahat para kahit paano maibsan ang lungkot na nararamdaman niya sa pagkawalan ng kanyang daddy at na-appreciate niyang lahat ng ginagawa nito. Pero iniiwasan niya to dahil alam niyang hindi magtatagal, mawawalay na rin to sa kanya. Ngayon pa lang kailangan na niyang sanayin ang sarili niya. Danica, I just want to see you happy. Hindi mo na mababalik ang buhay ng daddy mo. Pero buhay ka pa't malakas kaya please Danica. Napatitig siya dito. Alejandro, alam mo ba kung bakit ayoko mag-alaga ng kahit anong pet dito sa bahay? Sumilay ang mapait ng ngiti sa kanyang mga labi. Kasi nung bata pa ako, niregaloan ako ni daddy ng puppy. Pero namatay siya at umiyak ako ng umiyak. Simula noon ayoko na mag-alaga ng kahit anong pet kasi ang sakit-sakit kapag nawala. Bakit sinasabi mo sa akin yan? Nagtatakang tanong ni Alejandro sa kanya. Kasi ganun ang nararamdaman ko kapag naghiwalay na tayo. At ikinukumpara mo ako sa aso mo? Singhal ni Alejandro sa kanya at saka nailing na umalis. Pumapatak ang luha niya habang sinusundan to ng tingin. Alejandro's POV. At kinumpara pa ako sa namatay niyang aso? Nagmamaktol ang kalooban ni Alejandro habang nagbababad sa shower. Weird talaga ang tumatakbo sa utak ng babaeng yon. Etong gwapo kong to, ikukumpara pa ako sa naging aso nito? Nabubugnot and yet, naaawa siyang makita si Danica na ang lungkot-lungkot. Gusto niya itong makitang masaya kaya nga ang lahat ng gagawin niya ay sa bahay na siya ang gumagawa ngayon. Ma-please lamang niya ito. Pero bakit parang di naman to na-appreciate ang ginagawa niya? Ano ba ang kailangan niyang gawin para makita niya itong muling masaya? Kagaya ng dati. Namimiss na niya ang mga halakhak nito. Namimiss na niya ang mga pag-aasaran nila at ang walang kwentang palitan ng mga kuro-kuro. Danica's POV. Isang buwan nang mamatay ang daddy niya, ngunit pakiramdam ni Danica, kahapon lang kakwentuhan pa niyang ama. Naiyak na naman siya na maalala ito. Kinuha niya ang susi ng kwarto at sinilip ang loob niyon. Napagulol siya na makita ang mga larawan nilang dalawa sa mga picture frames na nakapatong sa side table nito. Dinampot niyang larawang kuha noong graduate siya ng college. Niyakap niya pa iyon habang iyak ng iyak. I miss you so much, Daddy. Mahinang usal niya. Danica, nilingon niya si Alejandro. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha. Ngayong wala na si Daddy, binigyan na kita ng kalayaang magdesisyon. Wala nang dahilan para magsama pa tayo, not unless hindi pa rin ibibigay sa'yo ng papa mo ang mana niyong magkapatid. May pait sa tonong sabi niya dito. Habang binibitawan niya ang mga katagang iyon, parang binibiyak ang dibdib niya. God, ang sakit. Ang sakit-sakit. Dahil mahal ko na siya, hindi ko sinasadya. Hindi ko ginustong umibig ako sa kanya pero hindi ko mapigilan ang damdamin kong ito. Kakausapin ko si Papa tungkol sa bagay na yan. Mahinang sagot ni Alejandro sa kanya. I'm sure atat-atat ka na mag-file ng annulment para maging malaya ka na. Nakangising tanong nito sa kanya. Hindi siya umimik. Hindi ba ikaw tong atat-atat mag-file ng annulment para maging malaya kayo ng Alicia na yon?
Siguradong tuwang-tuwa si Rod kapag nagkahiwalay na tayo. Bahagya pa itong natawa. I am sure, naghihintay lang yon para makapag-propose sa'yo. Tahimik lang siya, o baka si Mr. J. Ayaan mo kung sino man sa kanilang makatuluyan mo, ikaw ang una kong sasabihan. Aniya dito. Dapat lang, kahit naman paano may pinagsamahan tayo, hindi ba? Tinignan lang niya si Alejandro na parang sinasabing, really? Alejandro's POV. Talagang gustong-gusto na niyang mag-file ng annulment, siguro at na makasama ang Rod or Mr. J na yon. Masama ang mukhang lumabas ng bahay si Alejandro. Di niya alam kung bakit iniisip pa lamang niyang maghihiwalay na sila ay para na siyang nasasaktan. Siguro dahil nasanay siyang palagi niya itong nakikita. Siguro dahil kahit papano napatawa siya nito. May mga bagay na napaparamdam sa kanya na hindi niya naramdaman kapag si Alicia ang kasama niya. At aaminin niya, masaya siya kapag kasama niya si Danica. Kaya iniisip pa lamang niya maghihiwalay sila para na siyang dinadaganan na mabigat na bagay sa kanyang balikat. May bahagi sa dibdib niya ang tila tumututol sa ideyang makipaghiwalay siya kay Danica. Ngunit alam niyang hindi tama kung patuloy pa siyang makikisama dito, lalo pat pinipigilan niyang kalayaan itong maging maligaya sa tunay nitong minamahal. Ngayayamot siya. Di niya alam kung kanino ba talaga siya naiinis, sa kanyang sarili, kay Danica o sa kanyang papa. Pinuntahan niya si Dan at niyaya ito ng inuman. Don't tell me you're falling in love with her. Tanong ni Dan sa kanya na ikwento niya dito ang inis na nararamdaman. Napagalpak siya ng tawa. No way, she's not my type. Sabi niyang bahagya pang napaismid. Gusto ko siyang makilala. Let me be your judge. Alam ko ang type mo sa mga babae. Mas marunong ka pa sa akin eh. Hindi ko nga siya type. Naiinis lang ako kasi atat na atat siyang mag-file ng annulment na hindi pa nga nakakapag 40 days na mamamatay ang daddy niya. Nakasimangot na kwento niya sa kaibigan. Baka hirap na siyang pakisamahan ng ugali mo. Pabirong sabi ni Dan sa kanya. Napaismid lamang siya. Paulit-ulit mong sinasabing hindi mo siya type and yet sa nakikita ko sa'yo, parang hirap kang bitiwan siya. Komento ni Dan sa kanya. Siguro dahil masaya siyang kasama. Actually, nakakalimutan kong oras kapag kasama ko siya. Patay kang bata ka. Bakit? Nakakalimutan mong oras kapag kasama mo siya? Naku Alejandro, patay kang bata ka. In love ka nga sa Danica na yan. Sabi ni Dan sa kanya. Sandali siyang natigilan at napailing. No, imposible. Mahal ko si Alicia. Ang totoo, naaaliw lang ako sa babaeng yun. Ibang-iba kasi siya sa mga babaeng nakikilala ko. Palibhasa, iba ang kultura ng mga babae dito sa Pinas kaysa mga babaeng lumaki sa Amerika. But other than that, wala na. At pwede ba huwag mong ipilit sa akin na ideya mong yan dahil mas kilala ko ng sarili ko? Sigurado ko sa sarili ko. Mariing sabi niya sa kaibigan. And yet may tanong sa kaibuturan ng puso niya na ayaw niyang sagutin. Peste? Muli siya nagbukas ng beer at dire-diretso. Nilagok iyon. Ayaw na niyang isipin pa kung ano man tong gumugulo sa kanya ngayon. Muli siyang lumagok ng isang beer. Ayaw na niyang isipin pa ano man tong gumugulo sa kanya ngayon. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Si Adam ang tumatawag sa kanya. Hello? Alejandro, nasan ka? Pinapatawag tayong lahat ni Papa kasama ni Danica. Sabi nito sa kanya. Bakit daw? May importante raw siyang i-anunsyo. Napakamot siya sa buhok. Ano na naman kayang drama ito ng ama? Gusto niya kumpleto tayong lahat mamayang gabi. Okay. Tipid na sagot na lang niya at saka binabaan na to ng telepono at tinawagan si Danica. Hello? Dirigyang sabi ni Danica. Susunduin kita mga 6 p.m. Pinapatawag tayo ni Papa. I guess mainam na rin yun para makausap natin siya tungkol sa plano nating paghihiwalay. Danica's POV. Parang may bumara sa lalamunan ni Danica pagkarinig sa tinurang iyon ni Alejandro. God, parang di niya kayang isipin na pagkatapos sa ilang buwan nilang pagkasama ay maghihiwalay na nga sila. Mas lalong di niya napaniwalaan na sa loob ng panahong yon, natutuhan niyang mahalin si Alejandro. Kahit kung tutuusin, mas marami ang pangit na katangian nito kaysa mga dahilan kung ba't niya ito matututunang mahalin. Siya nga yata ang bulag sa pag-ibig. Ramdam niya ang pagpatak ng kanyang luha. Okay, ihintayin kita dito. May pait sa labing sabi niya at saka mabilis sa pinindot ang end button ng telepono. Iyak siya ng iyak na naupo sa gilid ng kama. Ganitong nararamdaman niya na makita niyang daddy niya na wala ng buhay. Ganito ang sakit na idinudulot sa kanya na sinabi ni Alejandro na maghihiwalay na sila. Parang hinahalukay ang sikmura niya. Parang may matalas sa bagay na nakabaon sa puso niya. At habang tinatanggal niya iyon, mas lalo niyang nararamdaman ang hapdi.
God, bakit po ba lahat ng mahalaga sa buhay ko binabawi ninyo? Hindi siya sanay na wala ito. Tiyak na panibagong adjustment na naman niya kapag tuloy na silang nagkahiwalay ni Alejandro. Alejandro's POV. Wala silang imikan sa loob ng kotse ni Danica habang binabagtas ang daan patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Naintriga siya kung ano man ang iaanunsyo ng kanyang papa. Gayun din sa kanyang magiging reaksyon kapag sinabi niya dito ang planong pagpa-file ng annulment. Di niya alam kung magagalit pa ang papa niya sa kanya, ngunit alam niya gustong gusto na ni Danicang makipaghiwalay sa kanya at ibibigay niya ang kalayaang hinihingi nito. Ano kaya ang unang-una nitong gagawin pagkatapos sila maghiwalay? Siya kaya? Ano bang unang-una niyang gagawin pagkatapos siyang maghiwalay? Hindi niya alam but definitely, tiyak, hindi siya matutuwa. Iniisip pa nga lang niya iyon ay para nang nalulungkot na siya. Nilingon niya si Danica. Huminga siya ng malalim. Nasanay siyang kasama ito sa bahay. Nasanay rin siyang naririnig ang boses nito. God, parang ang lungkot-lungkot ng buhay kapag nawala ito. Napatiimbagang siya. Parang di niya kaya makita itong may ibang lalaking kasama. Sa kabilang banda, it's about time na malaman niyo na ang buong katotohanan para matigil ng intriga ninyo sa isa't isa. Sabi ni Alfredo sa mga anak na magkaharap-harap sila. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Luisa, ngunit nag-usap sila kagabi at pinaliwanag na niya kung bakit kailangan niyang gawin to. Alam niya masakit ang katotohanan, ngunit kung hindi ito sasabihin ngayon, kailan pa? Besides, deserve ng kanyang mga anak na malaman kung ano ang totoo. Matagal ding panahong naging masama siya sa paningin ng kanyang mga anak. Nanahimik lang siya para protektahan ang mga mahal niya sa buhay. But this time, hindi na siya mananahimik. Natahimik ang lahat at matamang nakatiting. Para siyang biglang nasamid nang mapatingin kina Adam at Alejandro. Hindi niya alam kung paano matatanggap ng mga ito ang kanyang sasabihin. Alejandro, Adam, mahal ko kayong parang isang tunay na anak. Anong ibig niyong sabihin pa? Ano ba to, joke? Mapaklang tanong ni Alejandro sa kanya. Ano na naman ba tong naiisip ninyo pa? Alejandro's POV. Nagmamadali ako sumakay ng aking kotse. Alejandro, ano ba? Dinig niya ang sigaw ni Danica, ngunit parang wala siya narinig sa mga oras na yon. Alejandro, dinala mo ako dito tas iiwan mo ako mag-isa? Hoy, Alejandro! Ngunit pinaharurot niya na ang sasakyan. Ayaw niya tong kausap dahil natatakot siyang baka mapagtawanan lamang siya nito. Ang yabang-yabang pa niya, yun naman pala, wala siyang karapatang magyabang dahil wala siya maipagmamayabang kahit na ano. Kung pwede nga lang maglaho na lang siya sa kinaupuan niya. Ramdam niya ang pagpatak ng luha. Ayaw niyang umiyak pero hindi niya mapigilan. Galit na galit siya. Hindi siya makapaniwalang nagawa siyang lokohin ng napakatagal na panahon ng mga taong pinagtiwalaan niya. So my life is just a big joke? Na hindi niya kilala ang sarili niya. Para siyang naniliit considering na kung ano nung nasabi niya kay Raver. Wala naman pala siyang karapatang magalit dito kung tutuusin. Pupuntahan sana niya si Alicia ngunit naisip niyang wag na lang tumuloy sa bahay nito. Maya-maya tumawag si Adam. Alejandro, ano ba? Ni hindi mo man lang pinatapos si Papa na magpaliwanag. Singhal nito sa kanya. What for? Malinaw na sa akin ang lahat. Ano pa bang dapat kong maintindihan? Katawa-tawa lang tayo sa pamilyang yan. Yamot na sagot na dito. Ganun lang kabilis siyang itapon ang relasyong meron tayo sa kanila? OMG, Alejandro. Hindi naman nila tayo tinuring na iba. Minahal nila tayo na parang isang turing na anak. Pinagtakan niyang ganun lang natanggap ni Adam ang sumambulat na katotohanan sa kanila. Bigla'y naisip niya si Raver. Marahil pinagtatawanan sa nito ngayon. Buong buhay ko nakikipagkompetensya ako sa Raver na yon. Buong buhay ko puno ako ng galit sa kanya pagkatapos malalaman ko ngayon. Wala naman akong karapatang makipagkompetensya dahil in the first place hindi naman pala nila tayo tunay na anak. Di niya na napigilan na mapahagulhol. Ang sakit tanggapin na wala naman pala talaga silang karapatan sa pagmamahal ng ama. Wala naman pala siyang inagaw kay Raver dahil in the first place, hindi naman niya tunay na ama ang nakagisnan niyang magulang. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa nang maalalang sinabi ng papa niya. Parang isang matalas na bagay ang bawat salitang binitawan nito na waring gumuguhit sa kanyang dibdib. At hanggang ngayon ang sakit-sakit pa rin. Waring naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang papa habang ipinagtatapat sa kanila ang masakit na katotohanan. Ikakasal kami ng mama mo nang malaman ko. Hindi pala siya kahit na kailan po pwede magkaroon ng anak. Sobrang sama ng loob ko kaya't nilapitan ko ang best friend niyang si Nila para maglabas ng sama ng loob. Sa kalasingan nakalimot kami at nagbunga ng isang gabing kapasukan namin at yon ay si Raver. Pero mahal ko talaga ang mama ninyo kaya pinakasalan ko pa rin siya.
Then we decided na mag-adopt at tamang-tama, may nag-alok sa amin ng kambal na halos kasing edad rin ni River. At kayo nga ang kambal na yon, pero nagigilty ang mama ninyo at nalulong sa depression dahil alam niyang kahit na kailan hindi niya ako mabibigyan ng pinapangarap kong malaking pamilya. Nilihim namin sa lahat ng bagay na to. Ayokong may masabing masakit na ibang tao sa mama ninyo, but I think it's about time na malaman niyo ng katotohanan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mahal na mahal ko kayo na para mga tunay kong anak. Danica's POV. Hindi makuhang magalit ni Danica kay Alejandro dahil naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Kahit siguro siya pag nalaman niyang ampon lang naman pala siya ng pamilyang tinuring niyang kanyang pamilya, baka masigit pa sa ginawa ni Alejandro ang magawa niya. Bigla siyang napaiyak. Naaawa siya kay Alejandro. Iha? Nilingon niya ang ama nito. Pasensya ka na sa kaguluhang to. Noon ko pa kasi gustong ipagtapat sa iyo ang totoo kaso nangyari nga ang nangyari sa daddy mo. Alam po ba ni daddy ang tungkol doon? Oo. Bago pa man kayo ikasal ni Alejandro, alam na niya ang buong katotohanan. Actually, binigyan ko siya ng choice kung sinong gusto niya ipakasal sa'yo. Si River or si Alejandro. Ang daddy mong pumili kay Alejandro. Sabi niya malakas daw ang kutob niyang tinakdaha kay Alejandro. Mapakla ang naging tawag niya. Ginawa niyo naman kaming katatawanan sa buhay namin ni Alejandro. Patuloy ang sabi niya dito. Ano bang tingin niyo sa amin mga laruan? Na kayo magdedesisyon sa buhay na gusto niyo para sa amin? Nangingirit ang duhang sabi niya dito. Mahal niya ang kanyang daddy ngunit hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya sa ginawa ng mga to na sa pilitang pagpapakasal sa kanila ni Alejandro. Hindi siguro siya nasasaktan ng ganito kung hindi nangyari iyon. Sa ngayon, mahirap maintindihan ng lahat. Pero alam kong darating ang araw na malalaman niyong para sa inyo ang ginawa namin to. May pait sa mga labing napangiti siya. Para sa amin o para sa inyo? Pero hindi na lamang siya nagsalita pa. Ayaw niyang dagdagan pa ang paghihirap ng kalooban na nararamdaman nito. Alam niyang kahit papaano, nasasaktan siya. Ito na makita ang paghihirap ng kalooban ng anak nito na si Alejandro. Sa kabila ng ginawa nito, batid niya, mahal na mahal ito ang kambal na parang isang tunay na anak. Danica, iha, alam ko ikaw lamang ang makakatulong kay Alejandro. Naguguluhan siya. Bakit po? Ano pong dahilan para magstay kami sa ganito? Kailangan ka ni Alejandro. Si Alicia ang kailangan ni Alejandro, hindi ako. Pero kinimkim na lang niya ang gusto niya sanang sabihin dito. Sa kabilang banda, lasing na lasing si Alejandro na makauwi. Alejandro, alam mo bang delikado mag-drive na lasing? Yamot na si ni Danica dito. Sino naman may sabi sa'yo nag-drive ako pa uwi? Nagpatid ako sa taxi, no? Nakangising sagot ito sa kanya. Concern na concern ka sa akin, no? Bakit? Di ba hindi naman kita totoong asawa? Kung yung aso nga ng ibang tao nagmamalasakit ako, sa tao pa kaya? Singhal niya rito. Napangisi ito. Kinumpara mo pa yung aso sa akin? Sa bagay, sabi nitong unti-unti na wala ang ngiti. Mas masahol pa ako sa aso ngayon. At least yung mga aso may nanay at tatay. Kami ni Adam parang kabuti. Tumawa ito ng pagak. To think, ginugol ko ang buong buhay ko sa matinding galit ko kay River. Wala naman pala akong karapatang magalit sa kanya. Alejandro, pinagtatawanan lang niya ako ngayon. Palaging sinasabi sa kanya na makaagaw sila mag-ina. Yun pala kami ni Adam ang mga aagaw. Kalain mo, hindi naman pala namin totoong tatay si Papa. Pero ang lakas ng loob namin magdemand ng oras niya. Kaya naman pala kahit anong gawin ko, hindi ako mananalo sa River na yon pagdating kay Papa. Alejandro, alam ko, ramdam ko mahal na mahal ka nila. Tumayo to at kinuha sa fridge ang pinalalamig nitong mga beer. Uminom na lang tayo kaysa pag-usapan ng tungkol sa mahal na sinasabi mo, ani Alejandro sa kanya. Binuksan na isang bote ng beer at iniabot sa kanya. Hindi niya iyon tinanggihan. Sa totoo lang, gusto niya ring malunod sa kalasingan ngayong gabi. Baka sakali maibsan kahit na papaano itong lungkot na nararamdaman niya. Sasabay niya si Alejandro kung yun ang trip nito. Baka sa ganitong paraan kahit na paano makatulong siya sa sama ng loob na nadarama nito. Hindi nila namamalayan halos maubos na nila ang isang case ng beer. Nahihilo na rin siya kung saan na napupunta ang usapan nila. Mga walang kwentang bagay. Tawa lang sila ng tawa na para mga sira. Pustahan tayo kapag tama ko, hahagkan kita. Sabi niya kay Alejandro. Paano ko akong tama, hahagkan din kita? Ani Alejandro. Sige ba, maghagkan tayo hanggat gusto natin. Tumatawang sabi niya.
Hindi na niya alam kung ano sinasabi niya, basta ang alam lang niya, masayang-masaya siyang kasama niya ngayon si Alejandro at wala siyang pakialam kung malunod man sila sa beer ngayong gabi. Ang mahalaga magkasama sila. Magkasama nilang kinalimutan ng mga problema. Kaya hindi na rin siya pumalagpang hagkan siya nito. Iba palang pakiramdam, sabi pa niya kay Alejandro pagkatapos. Sa totoo lang palang first time mo? Ang totoo, birhen pa ako sa lahat ng bagay. Sa kabilang banda, laking gulat ni Danica na magising kinabukasan walang kahit ano sa katawan habang nakayakap kay Alejandro na ganon din ang siste. Ang lakas ng sigaw niya kung kaya't nagising niya si Alejandro. What? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Ano nangyari? Nangyari? Saan? Walang malay na tanong nito. Bumangon siya, hila ang kumot na tinakip niya sa kanyang katawan. Bakit wala tayong kahit ano sa katawan? Anyang napapikit nang tumambad sa kanya ang katawan ni Alejandro. Naka-flag ceremony pa ang kasang ganito kaya't parang gusto niyang himatayin sa sobrang kaba. God! Dinig niyang bulalas ni Alejandro. May nangyari ba sa atin? Ikaw nga tinatanong ko eh. Parang maiiyak nang sabi niya dito. Dahil wala talaga ako maalala? Ani ang pilit nire-recall ang nangyari ng nagdaang gabi. Ang alam lamang niya napakarami nilang ininom na beer ni Alejandro at di naman siya sanay uminom ng pagkarami-raming beer. Promise, wala rin akong natatandaan. Lasing ako nung umuwi dito. Pwede ba magbihis ka muna bago tayo mag-usap? Pakiusap niya. Inayos ang pagkakatapis ng kumot sa kanyang katawan saka naganap sa cabinet ng maisusuot. Nagmamadali siya nagbihis habang nakatalokbong ng kumot. Ang lakas-lakas ng pagririgodo ng puso niya. Pareho na sila nakasuot ng damit nang humarap silang muli sa isa't isa. Noon niya napansin ang dugo sa bedsheet. May nangyari nga sa atin. Naiiyak nang sabi niya rito. Hindi na ako birhen. Hindi niya alam kung may pagsisisi ba siya sa tono ng kanyang pananalita or nagsaselebrate siya sa pangyayaring iyon. Sa totoo lang wala siyang nararamdaman ni katiting na pagsisisi sa kanyang dibdib. Nangihinayang lang siya na wala na siyang maalala ngayon. Maliban sa isang bagay, birhen ka pa palang talaga. Oo kaya ang sakit pero okay lang Alejandro. Mahal kita kaya handa akong ibigay sa iyong pagkatao ko. Mahal din kita Danica. Totoo kaya ang mga binitawang salita niyon sa kanya ni Alejandro? O nasabi lang nito iyon dahil sa sobrang kalasingan? I'm sorry Danica, wala talaga ako maalala eh. Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. May pait sa mga labing ngumiti siya. Huwag kang mag-aalala. Wala rin ako matandaan kahit na isa sa nangyari sa atin kagabi. Pagsisinungaling nga rito. At don't worry, tuloy pa rin ang paghihiwalay natin. Hindi naman to dahilan para ituloy pa natin ang pagkasama natin, hindi ba? Lalo na ngayon wala nang dahilan para ituloy pa natin ang kalokohang to. Alejandro's POV. Kalokohang ito? So kalokohan lang pala para kay Danica ang lahat ng to. Mapaklaan naging ngiti niya. Yeah, wala namang dahilan para ituloy pa natin tong kalokohang to. Sabi ni Alejandro kahit pa para siyang nabubulunan habang binibigkas sa mga salitang yon. Bakit masyado naman yata tong nagmamadali na makipaghiwalay sa kanya? At baliwala lang talaga dito ang nangyari sa kanilang dalawa? Napakurap-kurap siya. May isang parte kagabi ang naaalala niya. Iyon ay ang hagkan sa mga labi ni Danica. Alam niya kahit lasing na lasing siya, never siyang humagkan sa babaeng wala namang malalim na kaugnayan sa damdamin niya. Hinagkan niya ito sa labi, ibig sabihin, may nararamdaman talaga siya dito. Para siyang kinakapos ng hininga kung kaya't tumayo siya at nagmamadali nang lumabas sa kwarto. Sa kabilang banda, ang mga lalaki kapag lasing, sinungaling. Sagot ni Baldo kay Danica nang tawagan niya ito. Tsaka lahat ipinapangako, makatikim lang ng pagsasalo. Teka, bakit mo ba ako tinatanong dyan? Takang tanong sa kanya nito. May sisinimulan kasi akong novel. May pagkalasinggero kasi yung character ko eh. Since ikaw ang pinakamalakas uminom sa ating 5 at since lalaki ka kaya ikaw lang tinatanong ko. Pagdadahilan niya. Hindi ko alam kung compliment ba yung sinabi mo ha? Anito sa kanya. Pero okay lang basta kung may gusto ka pang malaman tawagan mo lang ako. Okay, salamat. Ang lungkot naman at ang sakit. So hindi naman ang galing sa pusong sinabi ngun sa kanya ni Alejandro? Dala lang iyon ng sobrang kalasingan? At siguro para makuha ang pagsasalo sa kanya. Sa bagay, bakit nga ba niya iisipin na mahal nga siya ni Alejandro? Ano pa nga bang inaasahan niya sa lalaking yon? Hiniga ba't hindi na ito mapakali sa pagmamadaling mag-file ng annulment nila? Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala. Pinigay niya ang kanyang pagkatao kay Alejandro.
Oo nga at mahal niya ito, ngunit parang gusto niyang pagsisihan na hindi naman siya mahal na lalaking pinagbigyan ng kanyang pagkabirhen. Alejandro's POV. Napailing si Alejandro nang malala ang paghagkan nila kagabi ni Danica. Kahit lasing na lasing siya, never siya nakipaghagkan sa babae. Pero kagabi bigla na lamang siya nitong hinagkan at hindi siya nandidiri. Pinuntahan niya si Alicia. Nagulat siya, alam na nito ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Talagang napaka-chismoso ng River na yon. Mas nauna pa siyang magbalita. Naka-ismid na sabi niya dito. Hindi pa ba masaya na hindi naman pala kami legit na anak ni Papa? Bakit kailangan pa niya na i-chismis sa'yo? Iniisip pa niya kapag nalaman mo yon, makikipaghiwalay ka na sa akin? Tinignan niya ng matiim si Alicia. Baka naman pati ikaw. Mawala na rin ngayong alam mong ampon lamang ako. Alam mo kahit ano mangyari, hindi kita iiwan, Alejandro. Pagbibigay assurance ito sa kanya. Salamat, love. Alam mo namang ikaw na lang ang meron ako ngayon. Halos paanas lamang nasabi niya dito. Mas lalong hindi niya papayagan. Pati ito'y makuha pa sa kanya ni River. Si Alicia na lang ang meron siya. Ito yung gustong makuha sa kanya ni River at di niya papayagan na makuha ito sa kanya. So wala nang dahilan para makisama ka pa sa Danica na yon, hindi ba? Hindi siya kaagad nakasagot. Alejandro, nilingon niya ito. Hahanap ako ng apartment. I think it's no use na magsama pa kami sa isang babong ni Danica. Makikipaghiwalay na ako kay Danica, sabi niya kay Alicia. So, pwede na tayong magpakasal kapag nagkahiwalay na kayo, hindi ba? Danica's POV. I'm leaving, anunsyo ni Alejandro kay Danica. May nahanap na akong apartment na malilipatan. Nagulat siya. Di niya inaasahan yon pero kahit papaano napaghandaan na niya ito. Ngunit ang sakit-sakit pa rin. I'm sure magpapakasal na kayo ni Alicia kapag naaprobahan ng annulment natin. May pait sa tonong tanong niya dito, ngunit di siya nito sinagot. Ingatan mong sarili mo, palagi mong ilalak ang pinto at please lang, huwag mo basta-basta papapasukin ang rod na iyon dito not unless kasama niya ang buong barkada mo. Babala nito sa kanya. Ewan pero wala akong tiwala sa mokong na yun. Naka-ismid pang sabi nito sa kanya. Mabait si Rod at nirespeto niya ako. Hindi ka talaga marunong kumilatis ng tao. May interes sa iyong lalaking yon kaya kapag sinabi kong mag-iingat ka. Singhal ito sa kanya. Teka, bakit mo ba ako sinisigawan? Aalis ka na nga lang, naninigaw ka pa? Kung ano bang gagawin ko sa buhay ko at kung sino man ang papasukin ko sa bahay na to, labas ka na ron. Mag-iiwalay na tayo. Matatapos na ang drama natin to. Ines na sabi niya. Ang tagal-tagal kong gusto makawala sa sitwasyon natin to. Kaya pag-alis mo, magpapaparty ako. Pagsisinungaling niya. Eh di magpa-party ka? Alam ko namang noon mo pa gustong maghiwalay tayo para... Hindi na itinuloy ni Alejandro ang sasabihin. Sa halip nagmamadali na tong lumabas ng bahay. Naiwan siyang nakatayo lang sa sala sabang unti-unti nang pumapatak ang kanyang mga luha. Maya-maya tinawagan niya sina Dayan at Brittany. Para kahit na paano may mapanghihingahan siya na sama ng loob. After an hour dumating ang mga to. May bitbit na 2 box ng Hawaiian pizza. So, nakibang bakod na si Alejandro? Tanong na Dayan. May apartment na siyang nakuha. Pagdatuwid niya, hindi ng ibang bakod. Humaba ang uso nito. Doon din ang tungo nun. Baka nga hindi lang masabi sa'yo na magli-live-in na sila ni Alicia. Ni Brittany, di na siya nakipagtalo pa. May katwiran din naman ng mga to. Baka nga hindi lang sinasabi sa kanya na makikipag-live-in na ito kay Alicia. Muling pumapatak ang mga luha niya. May nangyari sa amin. What? Halos sabay na bigkas na Brittany at Dayan. Ibigay mo ang sarili mo sa kanya at pumayag siya makipaghiwalay siya sa iyo. Namimilog ang mga matang tanong na Dayan sa kanya. Anong gusto niyang gawin? Pigilan ko siya? Makiusap at aminin sa kanya na mahal ko siya? Mahal mo siya? Halos sabay uling tanong ng dalawa. Natahimik siya. In love ka sa kanya kaya binigay mo ang pagkatao and yet hinayaan mo lamang siyang umalis? Ines na sabi sa kanya ni Brittany. My gosh, Danica. Sana kung mahal mo siya, matuto ka ipaglaban yung feelings mo. May karapatan kang gawin yun dahil asawa mo naman siya, hindi ba? Pero may mahal naman siyang iba. Eh alam mo naman pala yun. Eh bakit binigay mong sarili sa kanya? Napatungo siya. Hindi ka talaga nag-iisip, pero nangyari na yan. Nakalis na si Alejandro na hindi man lang nag-try. What if? Walang what if dahil kahit anong gawin ko, hindi ko siya maaagaw kay Alicia. Mahinang sabi niya sa mga kaibigan.
At hindi rin naman ako martir para magmakaawa at mamalimos ng pagmamahal niya. Lalo na't hindi lang naman siyang lalaki dito sa mundo. Oo, hindi lang siyang lalaki sa mundo. Ang tanong, what if siya lang ang lalaking kaya mong mahalin ng ganyan? Tanong ni Dayan sa kanya. Huwag ka ngang OA. Ano bang meron siya para mahalin ko ng sobra at di na ako makahanap ng ibang lalaking mamahalin? For sure, lilipas din ang feelings ko na to sa kanya. Baka na-develop lang ako palibasa. Palagi kami magkasama dati. Pero wala na siya. Baka mawala na rin tong nararamdaman ko. Katwiran niya sa mga ito. Sana nga, sabi ni Brittany. Sayang, ang sarap pa naman sa pakiramdam ang ma-in love. First time ang ma-in love pagkatapos ganito pa ang nangyari. Baka kasi ayaw mo pa kay Rod eh. Alam niya namang kapatid lang talaga ang turing ko kay Rod. Aniya sa mga kaibigan. Sa kabilang banda, napahinto sa may pinto si Rod nang marinig ang sinabi niya ni Danica. So, kapatid lang ang turing nito sa kanya? Ibig sabihin ngayon pa lang basad na siya dito. Nagpa siya siyang wag na munang tumuloy sa bahay nito. Besides, nando naman pala ang ibang barkada nila. Laglag balikat, bumalik siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho pa uwi ng bahay. Bakit nga ba hindi niya napigilan ang sarili na umibig dito? Kung tutuusin, marami namang ibang babae na alam niyang nagkakagusto sa kanya. At hindi na siya mahirapan pang manligaw, and yet, si Danica talaga ang gusto niya? Matagal na nang kinikimkim ang nararamdaman niyang to para sa dalaga, kaya galit na galit siya kay Alejandro lalo na't ramdam niya may pagtingin si Danica dito and vice versa. Hindi niya iyon matatanggap. Hindi niya hahayang magkatuluyan ang dalawang yon. Alfredo's POV. Papuntahin mo dito si Alejandro. Utos ni Alfredo kay Adam na mabalitaan niyang umalis to sa bahay ni Danica na hindi malang ipinaalam sa kanya. Pa, saan ko naman nahanapin ang lalaking yun? Mahirap hanapin ang taong ayaw magpakita. Reklamo ni Adam sa kanya. Kambal kayo. Sigurado nababasa mong tinatakbo ng utak niya. Pamba, kambal lang kami pero hindi kami magka-mental telepathy, no? Nakairap na sagot ito sa kanya. Basta hanapin mo siya. Puntahan mo si Alicia, baka itinatago na ng kapatid mo. Pa naman eh. Hayaan nyo na si Alejandro, matanda na yun. Alam na niya ang ginagawa niya. Yun na nga ang problema sa kapatid mo eh. Matanda na and yet napaka-irresponsable pa rin. Papuntahin mo siya rito at gusto kong kasama niya sa Danica pagbalik ka rito. Ano ba talagang meron sa Danica na yun pa? Bakit para napaka-importante ng papel na ginagamparan ng babaeng iyon sa buhay namin ni Alejandro? Curious sa tanong ni Adam sa kanya. Natigilan si Alejandro, ngunit sa halip na sagutin ang tanong ni Adam, tinalikuran na lamang niya to. Basta dalhin mo silang mag-asawa dito. Paalala pa niya bago tuloy ang pumasok sa kanyang kwarto. Dinatnan niya si Luisa na nakaupo sa couch. Tinatawagan ko si Alejandro sa mga kaibigan niya, pero hindi raw nila alam kung nasan ito. Anang asawa sa kanya. Kinagalit talaga ako ng lalaking yan, porque alam niyang hindi ako tunay niyang ama. Tuluyan na niyang kakalimutan lahat ng mga ginagawa ko para sa kanila. Talaga bang hindi niya na ako nirerespeto? Hindi naman siguro ganon. Baka gusto lang magpalipas ang sama ng loob. Kahit naman sino mabibigla kapag nalaman nilang di pala sila tunay na anak ng mga taong inakala nilang mga magulang nila. Intindihin mo rin naman sana ang nararamdaman ni Alejandro. Sana maisip niya na kahit kailan hindi ako nagkulang ng pagmamahal ko sa kanilang magkapatid. Kung paano ko minahal si River, ganon din ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanila. Hinaing niya sa asawa. Kaya wag na wag nilang isusumbat sa akin yon. Hindi ba ikaw ang nanunumbat sa ginagawa mong yan, ha Alejandro? Kaya lumaking ganyan ang mga kinukonsinti mo eh. Aniya sa asawa. Talaga ba? O dahil noon pa man pinaramdam mo na sa kanila na hindi mo naman sila tunay na anak? Kaya lahat ng mga ginagawa nila palaging mali para sa paningin mo. Ako sa nito sa kanya. Alam mong hindi totoo yan, Luisa? Ewan ko. Hindi ko na alam kung anong totoo sa hindi. Palagay ko hanggang ngayon pinagsisiyan mo pa rin ako ang pinakasalan mo instead na ang nila na yon. Nagsiselo sa sabi nito. Mag-uumpisa na naman ba tayo, ha, Luisa? Hindi na to nagsalita pa sa halip. Nagmamadali na tong lumabas ng kanilang kwarto. Napapailing na sinundan na lang niya ito ng tingin. Ano pa ba ang kailangan niyang gawin para patunayan na mahal niya ito? At iyong nangyari sa kanila ni Nila, bunga lamang iyon ng kanilang kalasingan. Pero kahit kailan hindi niya ito minahal. Kung binibisita man niya ito noon, yun ay dahil may anak sila. No more, no less. Ngunit hanggang ngayon ay araw-araw pa niyang naibalik ang tiwala sa kanya. Kailangan niyang patunayan kay Luisa na tunay at wagas ang kanyang pagmamahal para dito. Ano naman ang ginawa nito sa kanya?
Hindi ba't napakabilis naman niya itong napatawad after malaman niya na kahit kailan hindi siya nito mabibigyan ng anak? Pero siya halos araw-araw isinusumbat sa kanyang isang gabi na pagkakamali niya. This is ridiculous and unfair. Minsan napapagod na rin siya. Danica's POV. Wala ba talagang ibinili na kahit ano sa iyong daddy mo? Curious na tanong ni Adam sa kanya. Napapatitig siya kay Adam. God, kamukhang kamukha talaga niya si Alejandro. Para tuloy gusto niya itong yakapin. 3 weeks na simula nang umalis si Alejandro sa bahay at miss na miss niya na itong talaga. Hey, nakikinig ka ba sa akin? Ha? Napabuntong hininga to. Kanina pa ako nagsasalita, hindi ka naman pala nakikinig. Naisip ko lang para talaga kayong pinagbiyak na bunga ni Alejandro. Kaya nga kami identical twins, no? Nakataas ang kilay na sagot ni Adam sa kanya. Ano na? Wala na ba talagang naihabilin sa iyong daddy mo? Or naipagtapat man lamang bago siya namatay? Wala nga eh, bakit ba? Curious lang ako. Feeling ko hindi pa sa atin ipinagtatapat si Papa. Something na involve ka kaya ayaw ni Papa na magkahiwalay kayo ni Alejandro. Ang sabi sa akin ng daddy at ng Papa mo dahil sa sinumpaan nilang frat. Feeling ko may mas malalim pang dahilan eh. Kunot noon tinignan niya si Adam. Ano naman kaya yun? Yun ang dapat nating alamin. Ayoko na mag-isip ng kung ano-ano. Sagot nga kay Adam. Ang gusto ko lang ngayon mag-move on at mag-umpisa ng bagong buhay na tahimik. Ayoko nang ma-involve sa gulo ng pamilya ninyo. Sumasakit lang ulo ko eh. Pati na rin ang puso ko. Ilang gabi ko nang iniiyakan ang pag-alis ni Alejandro and hopefully 1 buwan lamang ito. Ayoko namang iyakan ng lalaki yun na mas matagal pa sa 1 buwan, no? Hindi ko nga siya naging tunay na asawa eh. Ganun ba? Sa bagay, kahit naman ako, ayoko na rin ma-involve sa gulong to at siguro ganun din si Alejandro. Kawawa naman si Alejandro. Kamusta na kaya siya ngayon? Lahat ng mga kaibigan niya pinagtanungan namin pero lahat sila wala nakakaalam kung nasan si Alejandro. Kahit si Alicia? Worried nga si Alicia eh. Imposible. Malamang tinatago lang ng babaeng yun si Alejandro. Giit niya. Ilang beses pa lang niya nakakita si Alicia pero pakiramdam niya. Kilalang kilala niya ang buong pagkatao nito. Kung talagang hindi niya alam kung nasan si Alejandro, hindi yun susugod dito? Sa bagay, ang totoo, yun din ang naiisip ko. Pero ayoko mag-effort na ipaalam pa yun kay Papa. Malaki na si Alejandro, bahala na siya sa buhay niya. Makalipas ang ilang linggo, dumating sina Diane at Brittany para sunduin siya dahil may usapan silang manonood ng sine. Ngunit masakit na masakit ang ulo niya at nagsusuka. I'm sorry, hindi na lang ako sasama. Hindi ko talaga kaya para nanghihina ako eh. Ano ba kasing kinain mo? Tanong ni Diane. Di nga ako makakain ngayon at masama ang pakiramdam ko eh. Kahapon naman, mangga lang maghapon ang kinain ko at saka yung chicharong bulaklak. Aniya sa mga kaibigan. Para na naman siyang maduduwal kaya nagmamadali siyang tumakbo sa toilet bowl. Nakasunod naman ang 2 niyang kaibigan sa kanya. Danica, di kaya buntis ka? Nag-aalala lang tanong ni Diane. Bigla siyang napalingon dito. Bakas ang takot sa kanyang mukha. Di niya naisip ang ideyang iyon at alam niyang di yun imposible dahil may nangyari nga sa kanila ni Alejandro. Para masigurado, hintayin niyo ako dito. Bibili ako ng pregnancy test kit dyan sa drugstore sa kanto. Sabi ni Bertie na nagmamadali nang lumabas. Anong gagawin ko kung sakaling buntis nga ako? Naguguluhang tanong niya kay Diane. Ipapaalam ko ba kay Alejandro? Kung ano ang tamang dapat gawin, yun ang gawin mo. Payo nito sa kanya. Ano bang tamang dapat gawin? Huwag niyang ituloy ang pagpa-file ng annulment kung sakaling buntis nga. Dapat niyang panagutan ang anak ninyo. Ayoko naman na magsasama lang kami ng dahil sa bata. Ilang sandali pa dumating na si Brittany na may dalang pregnancy test kit. Sige, itest na natin para malaman natin kung buntis ka nga talaga or baka kabag lang yung nararamdaman mo. Sabi ni Brittany sa kanya. Kinakabahan kinuha niyang pregnancy test kit. Diyos ko, anong gagawin ko kung sakaling ang buntis ako? What if buntis ako? Anong gagawin ko? Dapat pa ba itong ipaalam kay Alejandro? Or bubuhayin ko ang bata na mag-isa at ililihim ko na lamang sa kanyang kalagayan ko? Bahala na, ang mahalaga. Kahit ito tanggapin ni Alejandro, kaya ko namang buhayin mag-isang bata. Okay naman, sakitan ng talyer at ang mga apartment ko. Tsaka may savings naman ako. Mabibigyan ko ng magandang kinabukasan ng anak ko kung sakali. Kinakabahan silang 3 habang naghihintay sa result ng pregnancy test na sinagawa niya. Maya-maya ay nag-positive siya. Nakakatala mga kamay na iniabot niya sa mga ito ang tangan niyang pregnancy test. May 2 guhit. Kinakabang sabi niya sa mga kaibigan. OMG, buntis ka! Mangiyak-ngiyak na niyakap siya ni Diane. God!
Magkahalong kaligayahan at lungkot ang nararamdaman niya. Panigurado matutuwa ang daddy niya kung nabubuhay lamang to ngayon. Sayang at wala na ang daddy niya. Kaya pala gustong gusto nitong magkaapo, di na pala magtatagal ang buhay nito. Ni hindi man lang niya na iparanas dito ang pakiramdam na maging isang lolo. Napakagulol siya. Lalaking walang kinikilalang amang kanyang anak kung di niya ipapaalam kay Alejandro ang tungkol sa kalagayan niya ngayon. Buntis ka nga! Naiiyak na bulala si Dayan. Magiging tita na tayo. Masayang-masayang sabi naman ni Brittany. Nagyakap silang tatlo. Ipapaalam ba natin to sa mga boys? Tanong ni Dayan ang tinutukoy sina Rob at Baldo. Hindi ba si Alejandro unang dapat makaalam nito bago ang dalawang yon? Si Brittany. Pwede bang ilihim na lang muna natin sa kanilang tungkol sa kalagayan ko? Pakiusap niya sa mga ito. Sa ngayon, naguguluhan pa siya. Hindi pa niya alam kung ano ba ang tamang dapat niyang gawin. Hindi ba karapatang malaman ng asawa mo ang tungkol sa anak ninyo? Tanong ni Brittany sa kanya. Saka ko naisipin ang tungkol sa bagay na yan. Sa ngayon, gusto ka lang ng tahimik na buhay. Aniya sa mga ito. Alejandro's POV. Kailan mo ba sisimulan ng pagpaproseso ng mga annulment ninyo ng babaeng yon para makapagplano na rin tayo? Tanong ni Alicia nang pasalan siya nito sa apartment niya. Tsaka bakit ayaw mo pa dun sa kondo ko tumira para 24 hours mo akong nababantayan? Patuyang tanong niya dito. Tumabi si Alicia sa kanya at sinandal ang ulo sa balikat niya. Love, ang gusto ko lang naman makapag-settle down na tayo. Pwede ba Alicia? Ito nga di ko pa naayos ng problema ko. Dadagdagan mo na naman? Iritadong sagot niya dito. So, problema rin ang tingin mo sa akin, ganon? Love, please. Kung mamunta ka dito para makipag-away, pwede bang umuwi ka na lang muna? Sabi niyang lumayo dito. Marami na akong iniisip o pwede bang wag mo nang dagdagan pa? Ano bang iniisip mo? Nandito ka lang naman sa apartment mo maghapon. Nakangawing tanong nito sa kanya. Di siya kumibo. Hindi niya obligasyong magpaliwanag dito. Sa totoo lang, wala siya sa mood na makipag-usap dito. Hindi nga niya to gustong makita ngayon eh. Ewan ba niya kung bakit tinanapanap niya sa Danica? Namimiss niya ito at hanggang ngayon naaalala pa rin niya ang mga labi nito. Actually, wala siya matandaan sa nangyari sa kanila pero naalala niya. Nagagansa rin ito at nagusto niyang pakiramdam na hinahagan niya ito. Danica's POV. Habang inaaplo si Danica ang kanyang tiyan, napapaiyak siya. Sayang at wala ng kanyang daddy para masaksihan ito ang kanyang pagdadalang tao. At malamang pipilitin nito ang leeg ni Alejandro kapag para lang magstay sa kanya. Unti-unti pamatak ang kanyang mga luha. It's been 2 months. 2 months na walang ginawa sila Dayan at Brittany kundi ang pasahin siya at tiyakin na nasa mabuti siyang kalagayan. Sobrang na-appreciate niya ang dalawa niyang kaibigan. Kung wala mga ito, baka di niya kakayanin pang lahat na emotional stress na nararamdaman niya ngayon. Mahirap pala magbuntis na nag-iisa. Hanggang ngayon, sina Dayan at Brittany pa lamang nakakaalam ng kanyang kalagayan. Nagdesisyon siyang wag na itong ipaalam kay Rod at Baldo. Mas lalong ayaw niya ipaalam kay Alejandro ang kalagayan niya. Dahil alin sa dalawa, mapilitan itong pakisamahan siya dahil sa bata o masuklam to dahil niyaan niyang mangyari ito. At parehong ayaw niya ng ganon. Isa pa kakayanin naman niyang buhay ng kanyang anak na wala ang tulong ng kahit sino. Daddy, I will be strong. Don't worry. Kakayanin ko to. Huwag kayo mag-alala sa akin. Mag-enjoy lang kayo ni Mommy dyan. I'll be fine. Mahinang sabi niya. Maya-maya narinig niyang may kumakatok sa pinto. Tumayo siya tinignan ko sino nga iyon. Nabigla siya na makita sa may pintuan ng mama at papa ni Alejandro kasama si Adam. Pasok po kayo. Napadalaw kayo? Pumasok sa loob ang tatlo. Kinakabahan siya. Umaasang sana hindi makalata mga ito sa kondisyon niya. Magpa-file para ng annulment si Alejandro. Ginagalit talaga ako ng lalaking yon. Huwag kang papayag makipaghiwalay sa kanya. Sabi ni Alfredo sa kanya. Akala ko ho matagal yun ang alam. Mahinang sabi niya. Palagay ko po tama lang naman yon. It is no use na ipagpatuloy pa namin ang kasal na to kung di naman kami nagmamahalan. Ihana kasalalay kay Alejandro ang kinabukasan mo. Sabi ng mama ni Alejandro sa kanya. Namilog ang mga mata niya. Ano naman kayang pakana nito? Sinasabi ba ito ng mga to sa kanya para wag siyang pumayag na makipaghiwalay kay Alejandro? May pait sa mga labing napangiti siya. Bakit niya naman po nasabing nakasalalay kay Alejandro ang kinabukasan ko? Hindi ko naman po kailangan ng pera ninyo. Maayos naman po akong nabubuhay. May savings naman ako at okay naman po ang kita ng talyer at mga apartment namin. May farm din po. Iniwan mo ba nakakausap ang abogado ng daddy mo?
Tanong ni Alfredo sa kanya. Umiling siya. Iniabot ni Alfredo ang isang kasulatan. Naguguluhang binasa niya ang kasulatang ibinigay nito. Hindi siya makapaniwala sa nalaman nun. Napaiyak siya. Pinaglalaroan niyo ba ang buhay namin, Alejandro? Gusto lang namin makatiyak ng daddy mo na hanggang sa mamatay kaming dalawa, hindi kayo maghiwalay ni Alejandro. At ginagawa namin to para sa inyo. Kaya ako sa'yo, kausapin mo na si Alejandro. Bigyan naman siya mag-file ng annulment or else mapupunta lahat kay River ang property mo na sinanla sa akin ng daddy mo. Di siya makapaniwalang nagawa ito sa kanya ng kanyang daddy. Adam's POV. Peste ka? Galit na galit sinuntok ni Adam si Alejandro nang maabutan niya ito sa shop ni Alicia. Kaagad tumayo si Alicia para saklolohan si Alejandro, ngunit yamot na dinuro niya ito. Huwag ka makialam sa away namin magkakapatid. Pwede? Aniya sa dalaga, saka hinila si Alejandro palabas ng shop nito. Ano bang problema mo? Asar na tanong sa kanya ni Alejandro. Ngayon lang nakitang na hindi ito nag-shave. Magulong medyo mahabang buhok at very untidy tingnan. Malayo sa dating Alejandro napaka-vain at di lumalabas na hindi suklay ang buhok. Alam niya, dinibdib nito ng husto. Ang tukol sa kanilang pagkatao, ngunit nandun na yun. Nangyari nang di dapat mangyari at para sa kanya dapat lang silang magpasalamat sa mga kinagas na nilang magulang dahil hindi naman tinuring na iba ang mga to. Actually, minahal sila ng mga to na parang tunay na mga anak. Anong problema ko? Ikaw ang problema ko, Alejandro. Hinahanap ka ni na papa at hindi mo malang sinasagot ang tawag nila. Napaesme dito. Hindi ba ginawa mo rin sa kanya nang pinahamak mo ko? Kaya ako natali sa Danica na yon? Sita nito sa kanya. Alejandro. Huminga siya na malalim. Okay, kasalanan ko yun but please listen to me. Kapag hindi ka nagpakita kay Papa, mapupunta ang lahat kay River ang mana natin. Wala na akong pakialam pa sa manang yon. Anyway, deserve naman na River makuha lahat ng yon dahil siya naman lang ang tuloy na anak ni Papa. May bitterness sa tonong sabi nito sa kanya. Alejandro, ayokong mawalan ng mana. Paano naman kami ni Basti? Mangiyak-ngiyak pang sabi niya dito. Well, matutukan tumindig sa sarili mong paa. Malaki ka na, matalino ka. Kaya mong buhay ng sarili mong hindi umaasa na kahit ano kay na Papa. Sagot nito sa kanya. Kaya okay lang sa'yo kahit pati ari-ari ay Danica mapunta rin kay River? Nangalot ang noon ni Alejandro. Ano ibig mong sabihin? Alejandro's POV. Bakit kailangan nilang idamay si Danica dito? Di makapaniwalang tanong ni Alejandro kay Adam. Nasa isang coffee shop na sila ngayon para makapag-usap na maayos ng kakambal. Ang alam ko, sinanla ng daddy ni Danica kay Papa ang lahat nitong mga ari-arian. Dilingid sa kalaman ni Danica na nalulong na ang daddy niya sa sabong na nasa Batangas ito. Kwento ni Alejandro dito. At pumirma ang daddy nito sa kasunduan ilang linggo bago ito namatay. Nako sakaling magkayawalay kay ni Danica, mapupunta lahat kay River ang nakasanlang property ng mga ito. At alam mo bang sinanla lahat ng daddy ni Danica ang lahat ng mga properties? Pati ang bahay na tinutuloy ni Danica. Napasuntok siya sa mesa. Matatanggap niyang mawalan sa laman dahil kaya niyang buhayin ang sarili niya kahit wala ang yaman ng mga magulang. Ngunit ang madamay si Danica sa gulong to, hindi siya makapapayag. Ang masaklap, pati yung para sa akin, mapupunta rin kay River. Mangiyak-ngiyak pang sabi ni Adam sa kanya. Kaya please, bumalik ka na kay Danica. Yun lang paraan para hindi mapunta kay River ang lahat. Di siya makasagot. Naguguluhan siya. Pero iniisip niya ang kapakanan ni Danica. Ano ang mangyayari dito kapag nawala pati ang tinitirahan nito? Di siya makapaniwala. Magagawa to ng daddy ni Danica sa anak. Kamusta si Danica? Iyak siya ng iyak kahapon habang kinakausap siya ng abogado ng daddy niya. Napakayom ang kanyang mga palad para nakikinitikit niya si River na pinagtatawanan sila. Bumalik ka na kay Danica, please Alejandro. Kahit di mo na to gawin para sa akin, gawin mo to para kay Danica. Nakikiusap ang sabi ni Adam sa kanya. Danica's POV. Iyak na iyak si Danica habang binabasa ang kasunduhang pinirmahan ng ama. Di siya makapaniwalang nagawa to sa kanya ng daddy niya. Mas lalong di siya makapaniwalang nalulong ito sa sabong. Paano ang isang responsableng amay napariwara sa isang iglap lamang? Pero talagang sulat kamay at perma ito ng daddy niya kaya alam niya. Hindi ito pinakailangan ng ama ni Alejandro. Besides, hindi mapupunta dito ang lahat ng original na titulo ng bahay at lupa nila. Kung dito binigay dito ng daddy niya. Saka notaryado ito ng abogado. Ano nang gagawin niya kapag nawala sa kanya ang bahay at lupang ito? Paano niya bubuhayin ang kanyang anak kung mawawala sa kanya ang apartment at ang talyera? Pati na rin ang farm.
Sana man lang may tinalang isa sa mga to ang daddy niya. Pero sinanlang lahat to ng daddy niya sa ama ni Alejandro sa halagang 50 million. Saan naman siya kukuha ng galon kalaking pera para tubusin lahat ng yun? Not unless ipagbili niya mga properties. Pero hindi naman ganon kadali ang mag-liquidate ng mga properties. Isa pa, malubhang napakalaga sa kanya ng mga ito, lalo na ang bahay nila. Daddy, ipinagsapalanan mo kay Alejandro ang kinahinatnan nito ko? Talagang wala na akong halaga sa inyo. Ginawa niyong parang isang laro ang lahat ng to. Ni hindi mo man lang ipinaalam sa akin na sinanama ang mga ari-arian dahil sa sabong. Napailing siya. Para siyang lalagnatin ng mga panahong iyon. Mas lalo niyang namimiss si Alejandro ngayon. Kung nandito siguro ito sa tabi niya kahit na paano maiibsan ang sakit na nararamdaman niya. Pero wala ito. Wala ito para damayan siya. Sa kabilang banda, may sakit ka? Nag-aalalang tanong ni Alejandro nang datnan niya si Danica na nakaiga sa kwarto. Hindi siya sanay makita ito nagpapahinga ng tanghaling tapat. Alejandro? Waring di makapaniwalang sabi nito. Ewan, pero namimiss na ito ng sobra. Mabuti hindi pa rin nagpapalit ng lock kaya nakapasok ako gamit yung susi ko. Nakangising sabi niya dito. May dala nga pala akong pizza, tamang-tama. Mag-lunch na tayo. Nilapag niya ang bitbit na malaking bag. Kumunot ang noon ni Danica. Nagtataka ka dahil nandito na naman ako. Siguro naman alam mo ng dahilan. Mawawalan ako ng mana kung di kita babalikan. Kaya no choice. Dahilan niya dito. Kaya pasensyahan. Kailangan ulit natin pagtiyagaan ang isa't isa. May katawaan sa mga matang sabi niya dito. Napaiyak si Danica. Umiyak ka ba sa inis dahil nagbalik na ako? Pasensya na kung ayaw mo akong bumalik dito pero ito lang ang paraan para... Nagulat siya nang tumayo si Danica at timakap sa kanya. Namiss kita. Sabi nitong pinagpapalo ang dibdib niya. Para may mga paru-parong lumipad mula sa sikmuran niya nang marinig ang sinabi niyo ni Danica. Ang totoo, namiss din kita. Mahirap tumira sa bahay na walang kusinera at tagahugas ng pinggan. Danica's POV. Masiyang-masaya si Danica kahit na nga sinabi pa ni Alejandro sa kanya na namimiss lang nito sa kanya ay ang mga luto niya. Ang mahalaga, naisip itong mahalaga rin naman siya dito kahit papaano. Sasabihin ko ba ang tukol sa pagdadalang tao ko? Saka na lang siguro kapag halatang halata ng tiyan ko. Nagpa-party ako nang umalis ka. Naka-sped na sabi niya pa rito. Magpapaparty ulit ako ngayon nakabalik ka na. Natawa ito. Nagulat pa siya nang yakapin siya nito na mahigpit. Yan ang namimiss ko sa'yo. Yun nakakailita mong ugali. Kilig na kilig siya habang sinisinghot ang amoy nito. God, ito pang isa sa mga namiss ko. Yung scent na lalaking to. Gusto niya na naman na maiyak. Di siya makapaniwalang nandito na muli si Alejandro. Pwede bang sa susunod na aalis ka ulit? Bigyan mo ako ng palugit kahit 2 linggo lang? Hindi yung bigla ka nalang mag-aal sa balutan. Para naman hindi ako nabibigla. Tinitigan siya nito. Nanonood hanggang sa kanyang mga kalamnan. Mas lalo tuloy bumilis ang tibok ng puso niya. So, talagang namimiss mo ko? Mahina nitong tanong sa kanya. Tumango siya at saka napaismid. Kaya nga binala ko sana mag-alaga ng aso kapalit ng pagkawala mo. Naglaho ang mga ngiti nito. Ah, aso lang palang kapalit ko ha? Singhal nito sa kanya. Napangisi siya. Rod's POV. Nagtatawanan sina Alejandro at Danica habang kumakain ng pizza nang dumating si Rod. Di siya makapaniwalang nandito na naman si Alejandro. Kala ko ba nag-al sa balutan ka na? Dismayado niyang tanong sa lalaki. Ang lawang ng ngiti nito nang lingunin siya. Well, I'm back. Sa bahay namin ni Danica. Parang gusto niyang manadyang inisin. Inakbayin pa nito si Danica. Nayayamot siya dahil niyaan lang to ni Danica. Sumama ang mukha niya pero di naman nakahalata si Danica na selos siya. Di ka, kain ka ng pizza. Nag-celebrate kami dahil nakabalik na si Alejandro dito sa bahay. Celebrate? Hindi ba sabi mo masaya kang wala na siya dito? Tanong niya. Pero mas masaya pala nandito ako, di ba Danica? Si Alejandro ang sumagot sa tanong niya. Itong isa pa sa ayoko sa'yo Nakikisali ka sa usapan namin? Yamot na sabi niya dito. Rod, ano ba? Sita ni Danica sa kanya. Pwede ba? Ayoko ng away sa pamamahay ko. Natahimik siya ngunit mas lalo lamang siyang nanggagalaite sa inis. Nag-aaway sila ni Danica nang dahil lamang sa lalaking to. I guess uuwi na lamang ako. Sabi niya kay Danica. Okay. Tila nangaasar na sagot ni Danica ni Alejandro sa kanya.
Gustong-gusto niya nitong sugurin at upakan. Ngunit alam niyang sa kanya lang magagalit si Danica kaya kinimkim na lang niya ang inis na nararamdaman. Mag-usap tayo kapag wala nang asungot na kasama, sabi niya kay Danica at saka lumabas na ng bahay. Bye-bye! Pahabol pa sabi ni Alejandro sa kanya. Nilingon ni Rod si Danica na sinundan pala siya papalabas. I'm sorry, alam ko na apekto ng friendship natin dahil hindi niyo gusto ni Alejandro ang isa't isa pero sana naman maintindihan mo na masaya ako na kasama ko siya. Kumunot ang noon niya. Umaamin ba ito sa kanya na may nararamdaman na ito para kay Alejandro? Tolotanggi pa ito sa kanya noon. Kaya may pag-asa pa siya kahit nararamdaman niya na noon na may feelings ito sa lalaking yon. Ngunit iyong tahasan itong aminin na may pagtingin na ito kay Alejandro, mas masakit yon. Ang sakit-sakit. Danica, narinig mo ba ang sinasabi mo? Paninigurado niya. Tubango ito. Mahal ko si Alejandro. Daig pa niyang binaril ng 3 beses sa dibdib sa napakasakit na katotohanan na sumambulat sa kanya. Nakita niya ang pangingilid ng luha sa mga mata ni Danica. I'm sorry, Rod. Hindi niya alam ang isasagot kaya't nagmamadali siyang sumakay sa kotse. Hindi na niya ito nilingon pa. Mabilis niya nang pinaharurot ang kanyang sasakyan. Sa kabilang banda, no, hindi maipinta ang mukha ni Rod. Parang dilim-dilim ang paligid niya ng mga sandaling ito. Gusto niyang manapak na hindi niya maintindihan. Kaya nga ba ayaw niya makasama ni Danica sa isang bubong ang lalaking yon? Ito ang kinatatakutan niyang mangyari. Ang tagal niyang naghintay ng pagkakataon na masabi kay Danica ang nararamdaman niya. Yun naman pala mauunahan lamang siya ng lalaking iyon. Hindi niya alam kung saan ibubunto ng galit na nararamdaman niya. Sumilay ang mapaklang ngiti sa kanyang mga labi. Napakalaki niyang tanga para umasa na isang araw magiging sila rin ni Danica. Pagkatapos sa isang iglap, malalaman na lang niyang bigla na may asawa na ito. Peste? Nag-away kay ni Rod? Tanong ni Alejandro na makabalik sa loob ng bahay si Danica at mapansing naluluha ito. For sure, hindi niya gustong bumalik ako dito sa bahay. Napapadalas na yung pag-aaway namin. Malungkot na sabi ni Danica sa kanya. Bakit ba kasi ang hilig niya makialam sa buhay mo? Uy Danica, ipaalala mo sa lalaking yon ha. Kaibigan mo lang siya. No more, no less. Ako ang asawa mo pero hindi ko naman panghihimasukan ang buhay mo. Tinignan siya nito. Hindi naman totoo yung pagiging mag-asawa natin. Halos paanas nitong sagot sa kanya. Tsaka hindi ba mag-file ka ng annulment? Hanggat hindi na naisin sa akin yung mana ko at hindi nakakabalik sa mga properties mo na sinanla ng daddy mo, hindi tayo maghihiwalay. Talaga? Tila nanginginig ang mga mata nito habang humihingi ng assurance sa kanya. Naparanok siya. Para na namang gusto niya itong haggan. Unti-unti dumikit ang mga mukha niya sa mukha nito. Danica? Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang kabang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. At hindi niya ma-explain ang mga kadahilanan, tila may malakas sa persang umihigop sa kanya para maghinang kanilang mga labi. Hanggang masumpungan lang niya ang sariling hinahaggan ito. Danica's POV. Di may paliwanag ni Danica ang pakiramdam habang magkahinang ang kanilang mga labi ni Alejandro. Ang tanging alam lamang niya na noot hanggang sa kalit-litang himaymay ng kanyang mga buto ang hatid ng kiliti dulot ang ginagawa nito. Kung noong lasing siya, hindi niya matandaan ang ganitong klaseng pakiramdam. Ngayong nakatitiyak siyang hindi niya makakalimutan ang tila walang kasing-siyang nararamdaman niya. Hindi naman siya marunong ipaghagkan, pero gumaling siya dahil magaling ang tutor niya. Parang ang tagal-tagal nilang ginagawa ito, dalwaring sanay na siya sa pagkandito. Alejandro! Narinig nilang sigaw na isang boses na babaeng pamilyar sa kanya. Biglay para silang binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis sumiwalay sa kanya si Alejandro. Halos itulak nga siyang palayo. How dare you? Galit na sigaw ni Alicia habang papasagod sa kanya. Mabilis iniharang ni Alejandro ang katawan, ngunit bahina pa rin ni Alicia ang buhok niya. Alicia, stop it! Sigaw ni Alejandro dito. Peste ka? Sinampal nito ng ubod lakas si Alejandro at saka tinabig para siya naman ang pagsasampalin. Alicia, stop it! Huwag mong idamay si Danica dito. Huwag idamay? Hinaharot ka niya pagkatapos sasabihin mo huwag ko siyang idadamay dito? Singal dito ni Alicia. Tinulak itong lalaki at saka humarap sa kanya. Napatango siya. Hoy, malanding babae ka, huwag kang kerengkeng. Baka akala mo mahal ka ni Alejandro. Pinapaasa ka lang yan. Naningkit ang mga matang sabi nito sa kanya. Peste, Alicia, pwede ba?
Hinila ito ni Alejandro palabas ng bahay. Alejandro's POV. Kinaladkad palabas ng bahay si Alicia. Hindi niya alam kung bakit pumasok sa kokote niya at nagawa niyang hagkan kanina si Danica. Para namang nanadya ang panahon. Biglang sumulpot si Alicia sa harapan nila. Siguro sinadya yung natatana para ipaalala sa kanya na huwag siyang makakalimot. Please Alicia, aaminin ko kasalanan ko. Hindi ko alam kung ano nangyari kung bakit bigla ko na lang siyang hinagkan. Ang lakas ng sampa nito sa kanya. Hindi niya ito masisisi dahil deserve naman niya yun. Kahit naman siya siguro nasa kalagayan ni Alicia, gagawin niya rin ang ginawa nito. Baka nga mas matindi pa eh. Love, peste ka Alejandro. Huwag mo ko matawag-tawag na love. Sabi nitong naiiyak na. Kinagago mo ako eh. Kala ko ba magpa-file ka na ng annulment? Bakit bumalik ka na naman sa bahay na to? Alicia, tatanggalan ako ng mana ni Papa kapag napahiwalay ako kay Danica. Hindi lang ako ang madadamay. Pati si Adam, pati rin si Danica at ayoko namang... So nag-aalala ka ngayon sa babaeng yon ha? Magkarinawan nga tayo Alejandro. Ano ba ako sa buhay mo ha? Hindi siya makasagot. Kinaladkad siya ni Alicia papasok sa loob ng bahay sa harapan ni Danica. Ngayon mamili ka sa amin ng babaeng to. Gulat na napatingin siya kay Alicia. Gusto kong marinig ng babaeng ito kung sino ako sa buhay mo. Matapang na sabi ni Alicia habang nanililisik ang mga matang nakatingin kay Danica. Alicia, please stop this nonsense. Inasasabi niya rito. Nonsense? Galit na tanong sa kanya si Alicia. Mamili ka sa aming dalawa ng babaeng ito. Pero ngayon pa lang titigilan na kita at makikipagrelasyon na lamang ako kay Raver. At least si Raver. Nagpantig ang kanyang mga tenga pagkarinig sa pangalan ni Raver. Alicia, alam mo namang ikaw ang pipiliin ko, hindi ba? Alejandro, pero bang hayaan mo muna kami mag-usap ng babaeng to? Sabi ni Alicia sa kanya. Please, Alejandro? Nagmamalaking tinignan ni Alicia si Danica. Narinig mong sinabi ni Alejandro? Ako ang mahal niya kaya huwag kang mag-assume ng kahit na ano. Yun ang huli kong paghagkan ninyo kanina, baliwala lang yun kay Alejandro at pinapatawad ko na siya. Kibit balikat na sabi niya dito. Alam mo naman ng mga lalaki, kung makakaisa mag-iisa lang lalo na at alam nilang tatanga-tanga pang babae. Kitang-kita niyang sakit na rumihistro sa mukha ni Danica. Ang totoo gusto lang niyang iparamdam at ipamulat dito na siya ang mahal ni Alejandro kahit hindi naman yun ang totoong nararamdaman ng dibdib niya. Sa pinakatagong bahagi ng puso niya natatakot siya. Kung di pa siya dumating baka kung saan na nakarating ang paghagkan ng mga ito. Sanay na ako dyan kay Alejandro kung sino-sino ang pinaflirt lalo na kapag alam niyang may gusto sa kanya ang babae. Pero sa huli ako pa rin ang binabalikan niya. Kaya't sana alam mo kung saan ka lulugar. Huwag kang umasa kung ayaw mong masaktan. Hindi naman ako umaasa eh. Mahinang sagot ni Danica sa kanya. At next time kapag hinagkan ka niya, huwag kang giving. Baka naman nagpapakita ka ng motibo at kung may karingking ka, kaya nag-take advantage siya sa'yo. Alam ko naman kahit di ka umamin na may gusto ka sa boyfriend ko. Pero gusto ko ipaalala sa'yo na kahit anong mangyari, hindi mo maaagaw sa akin sa Alejandro. Ako ang mahal niya. Alam mo naman palaging, ikaw panlan niya eh. Eh bakit parang takot at takot kang maagaw siya sa'yo? Palabanding sagot ni Danica. Napahumindig siya. Ako? Matatakot? Aniyang tinignan to mula ulo hanggang paa. Sa palagay mo, ipagpapalit ako ni Alejandro sa isang ordinary looking na kagaya mo? Itong ordinary looking lang naman na sinasabi mong dahilan kung bakit ka napasugod dito. Ani Danica. Danica's POV. Napaismin si Danica. Ordinary looking pala ha, and yet sinugod pa siya nito dito sa bahay para lang balaan siya kay Alejandro. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Kung dito dumating, saan kaya sila nakarating ni Alejandro? Para nagsisikip ang dibdib niya nang maalalang masasakit na sinabi ni Alejandro nang papiliin to ni Alicia. Sa bagay, ano pa nga ba nga asahan niya? Yung ginawa nitong paghagkan sa kanya kanina? Hindi niya alam kung para saan yun eh. Pero tiyak niya wala yung kinalaman sa love. Hindi siya dapat na umasa. Marino naman ang sinabi nito kanina eh. Si Alicia ang mahal nito. Baka namalikmata lang to kanina kaya bigla siya nitong hinagkan. Ang sakit naman, ganun lang ang tingin sa kanya ni Alejandro. Mas lalong hindi nito dapat malaman tungkol sa kalagayan niya. Ayaw niya nakaawaan siya nito. Pero may tatago ba niya ang paglaki ng kanyang tiyan? Bahala na. Masyado na siyang stress para mag-isip pa ng kung ano-ano. Sa ngayon, ang tanging dalangin niya maging healthy ang kanyang anak. Pumasok na lamang siya sa kwarto at nahiga.
Alejandro's POV. Di na nakapagpigil pa si Alejandro. Sinugod siya ni Raver at inupakan. Talagang gusto mong guluhin ang pagkasama namin ni Alicia, kaya lahat na lang sinusumbong mo? Pero kayo na akala mong makukuha mong simpatya ni Alicia, nagkakamali ka. Mas dala mo lang ginagawang katawa-tawa ang sarili mo. Ako? Katawa-tawa? Sino kaya sa atin na mukhang katawa-tawa? Noon inahayaan ko lang yung mga masasakit na salitang sinasabi mo sa akin. Pero peste ka? Look at you now. Yung tatay na pinagmamalaki mong inaagaw ko sa inyong magkapatid, hindi yun naman pala tunay na ama. Patoy ang sabi nito sa kanya. Sino ngayon ang katawa-tawa? Sinuntok nitong muli. But this time gumanti na si Raver. Mas malakas at di niya inaasahan kung kaya't natumba siya. Pero hindi siya nagpapasindak. Talaga ba? And yet kahit alam ni Alicia na wala naman siyang mapapala sa akin, ako pa rin ang pinipili niya. Hindi ba nakakatawa yon? Na kahit anong gawin mo, hindi mo makuha-kuha yung gusto mo? Ngingising-ngising sabi niya rito at mabilis itong iniwan. Kumukulo talaga ang dugo niya sa lalaking iyon. Pinaharurot niya ang kanyang motor pa uwi. Pagpasok niya sa kwarto, ay inabutan niya si Danica na nakahiga. Lumabas siyang muli ng kwarto at naupo sa may salas. Alejandro? Nagangat siya ng mukha. Nakatingin sa kanya si Danica. Sorry sa nangyari kanina sa panggugulo dito ni Alicia. Alejandro, yun tungkol sa... Yun nangyari sa atin kanina, wag mong bigyan ng ibang kahulugan yon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang kitang hinagkan. Siguro, hindi ko alam. Pero alam mo naman kaming mga lalaki, hindi ba? Hindi naman kailangan may dahilan para tugunin yung urge namin. Naiintindihan mo ba ako? Danica's POV. Parang tinusok ang puso ni Danica habang narinig ang sinasabi sa kanya ni Alejandro. Expected na niya ang rason nito. Kahit naman kailan hindi siya umaasa na magkakagusto ito sa kanya, and yet ang sakit-sakit pa rin. Kasabikan? Sabihin kaya niya nagbungang kasabikan na to. Alam ko, tsaka akala mo ba may dahilan din kung ba't ako pumayag na magpahagkan sa'yo? Gusto ko lang maka-experience ng ganito. Pagsisinungaling niya. Di umimik si Alejandro. Nagmamadali niya na tong tinalikuran. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi para wag siyang mapaiyak. Ang hirap naman pala ng sitwasyon niya. Nagmamahal siya sa lalaking may iba namang minamahal at ngayon magiging ama na ito ng pinagbubuntis niya. Pero hindi niya naman na maiwasan na matutuwa ito kapag nalaman nito ang tungkol sa kondisyon niya. Hindi pa ba niya isinisilang ang kanyang anak, awang-awa na siya dito. Ayaw niya na pati ito'y mamalimos ng pagmamahal kay Alejandro. Don't worry anak, magiging strong ako para sa iyo. At sisiguraduhin ko bubusagin kita ng pagmamahal ko para hindi ka maghanap ng pagmamahal ng isang ama. Mahal na mahal kita ngayon palang anak, kahit hindi pa kita nakikita, kahit hindi ko pa alam ang kasarian mo, at bunga ka ng pag-ibig ko sa tatay mo. At sana wag na wag kang nararamdaman sa ama mo. Hindi niya naman kasalanan kung hindi niya ako magawang mahalin eh. Mas lalong di niya kasalanan ang nangyari sa amin dahil hindi naman niya ako pinilit. Kusa akong ibinigay ang sarili ko sa kanya. Nagmahal ka lang ako sa tatay mo. Ang problema lang talaga yung tatay mo. May ibang babaeng minamahal. Pero promise bubusugin kita ng pagmamahal ko. I love you so much, anak. Diane's POV. So, bumalik na pala dyan si Alejandro? Bulalas ni Diane pagkapasok ng bahay ni Danica. Nakasalubong ko siya sa may gate. Oo, alam ba niya tungkol sa kondisyon mo? Dinig nilang tanong ni Alejandro na hindi niya napansin. Nakatayo na pala sa may pinto. Nagkatinginan sila ni Danica. Danica's POV. Alejandro, gusto ko lang sabihin sa'yo na sensitive ang kondisyon ko ngayon, kaya hindi ako pa pwedeng mapagod. Pagtatapat ni Danica kay Alejandro. Bakit, may sakit ka ba? Ilang weeks na si Danica na bago pa maituloy ni Diane ang sasabihin, pasimple niya na tong nakurot sa singit. Napakulot noo si Alejandro. May arthritis ako, Alejandro. Sumasakit ang mga kasukasuan ko kaya hindi ako pa pwedeng mapagod. Kaya pwede ba yung mga pinagkainan mo, ikaw magliligpit? Yung mga marurumi mong damit, ikaw maglalaba, okay? Bulalas niya rito. Ang lakas ng tawa ni Alejandro as if nanonood to sa isang comedy bar. Bakit di mo sinabi sa kanyang totoo? Bulong na Diane sa kanya. Pinandilatan lang niya to ng mga mata. Hanggat maaari gusto niyang itago kay Alejandro ang tungkol sa pagdadalang taon niya. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito. What if bigla na lamang tong umalis? What if hindi nito matanggap ang tungkol sa kalagayan niya? What if tuluyan na nga siya nitong layuan kapag nalaman nitong buntis siya?
Hindi ko man to habang buhay na maitatago kay Alejandro, at least mapaghahandaan ko pa kung ano man ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya na buntis ako. Hindi pa ngayon. Hindi pa ako handa. Alam ko naman kung ano nangyayari sa'yo. Napapailing na sabi ni Alejandro. Uy, iwasan mo na kasi ang pagkain ng kung ano-ano. Ay ang lakas mo kasing kumain eh. Pagkasabi noon, mabilis na siya nitong tinalikuran. Bakit di mo sinabing buntis ka? Sita sa kanya ni Dayan nang wala na si Alejandro. Para ano? Para matakot siya at bigla na namang mag-al sa balutan? Ayun, takot kang umalis na siya, so in love ka nga. Takot ito sa kanya. Hindi na siya nakapagsinungaling pa. Diyos ko, hanggang saan kaya makakarating yung love mong yan? Mahirap kapag one-side love affair lang yan, Danica. Samantalang si Rod ayun at nagkukumahog sa'yo. Mabait, responsable at mahal na mahal ka. Dayan, alalahain mo, si Daddy ang pumili kay Alejandro na para maging asawa ko at siguro may nakita siya mga qualities ito na hindi mo na nakikita. Sabi niya sa kaibigan. Nagkibit balikat ito. O edi wala naman akong sinabi. Kakalabanin ko pa ba si Tito Simon? Tatay mo na yon. Alejandro's POV. Talaga bang arthritis nang ang sagot mo? Tanong ko kay Danica habang kumakain kami. Pansin kasi niya ang pamamot na nito kaya nag-aalala siya. Mamaya pagkatapos natin kumain, magbihis ka. Sasamahan kita magpa-check up para makasigurado tayo. Anya rito. Naku, hindi na. Arthritis lang talaga to. Wala nang iba pa. Sagot pa ni Danica sa kanya. Napakunot ang noon niya. Danica, may tinatago ka ba sa akin? Hindi naman cancer yan, diba? Ayoko na nasashock ako. Ngayon pa lang sabihin mo na kung mamamatay ka na para hindi naman ako nagugulat. Pabirong sabi niya dito. Oh, Alejandro, may cancer ako. Unti-unti naglaho ang mga ngiti niya sa labi. Danica, ewan ba niya kung ba't pakiramdam niya dumilim ang buong kapaligiran niya. Biglang bumunghalit ng tawa si Danica. O, kita mo na? Sino sa atin na mapanlin lang? Napahawak pa to sa tiyan sa lakas ng tawa. Natakot ka, no? Don't worry, wala akong cancer. Nagpantig ang tenga niya. Hindi niya gusto ang birong yun ni Danica. Muntik na siyang atakihin sa puso. Tumayo siya. Di ka nakakatawa. Yamot na sabi niya rito at saka padarag ng umalis. Danica's POV. Ano nangyari sa lalaking yun? Nagtatakang tanong niya sa sarili habang sinusundan to ng tingin. Napailing na niligpit niya ang kanilang pagkainan. Gusto lang makatakas sa mga hugasin, ang dami pang kaartihan. Bulong niya habang nakaismid. Paano pa kaya kapag nalaman nitong buntis ako? Panigurado mag-aal sa balutan agad ang kumag na yon. Sa dinami-rami ba naman kasi ng lalaking pa pwede kong magustuhan? Bakit sasampungin pang yun ako na in love? Sa bagay, galing naman kasing humagka ng kumag na yon. Namula ang kanyang mga pisngi. Kasabay ng pag-iinit ng kanyang buong katawan habang naiisip ang mga labing nakadampi sa kanyang mga labi. Kung di dumating si Alicia, paniguradong ko sana naman sila nakarating ni Alejandro. Asungo talaga ang babaeng yon. Sa halip padaligan akong muli na purnada pa. Kibit balikat na bumubulong-bulong siya habang naghuhugas ng pinggan. Napahagikik pa siya na ma-imagine na hinagkan siya sa batok ni Alejandro. Ay wag dyan, may kiliti ako dyan. Nababaliw na nga yata ako eh. Ako pa tong nag-iisip ng puro kakaiba sa isang lalaki. Diyos na mahabagin, ganito po bang nagagawa ng pag-ibig? O sadyang ako lang to? Kung nabubuhay lang si Mother Dear, paniguradong hindi niya gugustuhin tong pinagagagawa ko. Pero nangyari lang naman to dahil pinilit ako ni Daling pakasal sa lalaking yon. Kaya siguro may blessing na rin ni Mother Dear ito. Naisip na naman niya magiging buhay niya kapag sinilang niya na ang bata. Magiging solo parent siya. To think na nakasanla pa itong bahay nila sa pamilya ni Alejandro. Naku, hindi siya makakapayag na api-apihin lang ng Alicia na yun ang anak niya. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Alejandro's POV. Nagmamadali umalis si Alejandro at pinuntahan si Alicia. Inabutan niya to sa shop na may kausap sa telepono. What is this all about? Ines pang tanong niya rito. Nilapag niyang hawak na phone at pinakita dito ang post ni Alicia sa social media account nito. I am announcing my partnership with Portugal's corporation. Kibit balikat at tugon nito. Na pinamalaan ni River. Nananadya ka bang talaga ha, Alicia? Inawakan niya ito sa isang braso at napadiin yon dahil sa sobrang galit na nararamdaman niya. Alam niyang sinadya ni Alicia ang pakikipag-partner nito sa isa sa mga negosyong pinamahalaan ni River para galitin siya. Ipiniksiyan ni Alicia ang braso nitong hawak niya. Peste, Alejandro, bakit ano ba yung ginagawa mo sa akin?
Hindi ba nanadya ka rin naman na mag-decide kang bumalik sa bahay ng babaeng yon without even consulting me? Nagpupuyo sa galit na tanong nito sa kanya. Oh my God, Alicia. Di ba naipaliwanag ko na sa iyong dahilan? Bakit ba napakahirap para sa iyo intindihin yon? Tinatanong mo sa akin kung bakit. Ano ba sa palagay mo dapat maramdaman ng isang babae kapag nahuli ang boyfriend nila nakikipaghagkan sa ibang babae? Tinignan siya nito ng matiim. Bigla siyang natahimik. Umiwas siya ng tingin dahil natatakot siyang baka kung may ano itong mabasa sa mga mata niya. Maski siya, hindi rin niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Never pa siyang humagkan sa isang babaeng hindi niya karelasyon niya at kay Danica, parang bigla na lang siyang nahipotismo ng mga sandaling iyon. Alicia, alam mo namang wala lang yon, hindi ba? Talaga ba, ha? Tingnan mo ko sa mga mata ko at sabihin mo, bali wala na lang talaga ang ginawa mong paghagkan sa babaeng yon. Giit nito sa kanya. Napikon siya. Peste, kahit kailan di mo ako pinagkatiwalaan. Pagkasabi niyon, mabilis siyang umiling. Alicia's POV. Nagpupuyos ang kalooban ni Alicia habang sinusundan nito ng tingin. Siya pa ba ang pagdududahan nito? Kung di nga lang dahil mahal na mahal niya si Alejandro, talagang di na siya makikipagpalikan pa dito kahit anong pakiusap pa ang gawin nito. Pero mahal talaga niya si Alejandro at hindi niya kayang tiisin kahit ano pang gawin ito. Kung siya lang ang masusunod, si Raver ang pipiliin niya. Para hindi siya ganito, nagmumukhang tanga. At least si Raver alam niyang mahal na mahal siya nito nang walang halong pagdududa. Pero sa Alejandro hanggang ngayon pinagdududahan pa rin niya ang pag-ibig nito para sa kanya. Muli niyang naalala ang babaeng iyon. Talagang nai-insecure siya lalo nang makita niya kung paano tutingnan ni Alejandro. Hindi naman siya manhead and yet hindi niya kayang pakawalan si Alejandro. Selfish na kung selfish pero hindi niya to bibitawan. Kaya kahit nasasaktan na siya, hala tuloy lang. I will make sure hindi mo ako ipagpapalit sa babaeng iyon, Alejandro. Danica's POV. It's fixed. Iniba ko na ang direksyon ng CCTV sa hallway para hindi na malaman pa ni Daddy kung magkasama ba tayo sa isang kwarto. From now on, doon ako sa guest room matutulog. Pahayag ni Alejandro nang kumakain na sila ng hapunan. Mabuti naman na isipan mo yan. Kung kailan nabuntis mo na ako, bulong niya sa sarili. Sumuntok siyang muli ng kanin at ulam. Napangisi si Alejandro. Para ka may ibang taong binubuhay dyan sa tiyan mo sa lakas mong kumain na. Muntik na siyang mabulunan sa sinabi nito. Pansin ko mas malakas ka pang kumain ngayon kaysa dati. Are you sure walang sawa dyan sa tiyan mo? Inirapan niya ito. Bakit ba lahat na lang napapansin mo? Yung pagkain mong atupagin mo, wag ako. Ines na sabi niya rito. Tsaka nga pala, wala nang naman ng pantry. Pwede bang ikaw muna mag-grocery? Wag mong kalimutang bilan ako ng bagoong, ha? Bagoong? Ayoko nang amoy nun. Baka mangamoy lang dito sa bahay eh. Basta bilan mo ko ng bagoong. Singhal na rito. Okay. Basta siguraduhin mo lang na hindi yan mangangamoy dito sa loob ng bahay. Inilista ko lahat ng kailangan mong bilhin. Okay, pero baka gabi na ako nang uwi. May lakad kami ni Alicia. Di na siya umimik pero selos na selos siya. Pero alam naman niyang wala siyang karapatan. Kung tutuusin, sabit lang siya sa relasyong to ni na Alicia at Alejandro. Siya ang pampagulo sa love team ng mga to. Kumbaga siya ang kontrabida. At ngayon nagdadalang tao pa siya. Baka kalbohin na siya ni Alicia kapag nalaman nito ang kalagayan niya. Parang bigla siyang nawalan ng gana. Alicia's POV. Kailangan kong mabuntis para tuloy yung mapasakin si Alejandro. Yun ang nasa isip ni Alicia habang nagma-make love sila ni Alejandro. Pero bago pa ito dumating sa climax, kagad na nitong tinanggal sa loob ng katawan niya. Why did you do that? What? Takang tanong ni Alejandro sa kanya. Gusto kong mabuntis kaya sabi ko wag kang gumamit ng pangontra. Gusto ko na magkaanak tayo. Hindi pa ako ready. Tipid na sagot ni Alejandro at saka bumangon at pumasok sa banyo. Paano ko mabubuntis kung ganitong ginagawa sa akin ni Alejandro? It either nagsusuot siya ng protection or nagwi-withdraw. Kailangan ko ng galing sa kanya para mabuntis ako. Kailangan makaisip pa ako ng paraan. Pagkalabas ni Alejandro sa banyo, padaragtong nahiga. Nagmamadaling pumunta siya sa harap nito at sinimulan tong kuhanang muli. Hindi niya ito titigilan hanggat di siya nito mabubuntis. Alicia, pagod na ako. Tila walang ganang sagot ito sa kanya at saka pinikit ang mga mata. Mukhang kahit anong gawin niya, wala ng pag-asang mabuhay niyang muli ang kasangga nito. Nakasimangot siyang umalis sa harap nito at nagtatampong nahiga patalikod dito. Di naman dati ganito si Alejandro.
Simula nang dumating ang asungot na yun sa buhay nito, ang dami na nagbago kay Alejandro. Parang gusto niyang maiyak. Kung ano-ano ang sumasagi sa utak niya kaya natatakot siya. Ang daming what ifs at hindi niya gustong naiisip niyang sagot sa mga what ifs na iyon. Ngunit kapag nabuntis na siya ni Alejandro, alam niya, matatali na to sa kanya. Wala na tong kawala sa kanya. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para mabuntis siya nito. Alejandro's POV. Nagmamadaling nagbihis si Alejandro nang ma-realize na alas 4 na ng hapon. Peste. Pero kailangan nga palang dumaan sa grocery. Wala na nga palang laman ang pantry nila. At ang bagoong. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Alicia na mapansing nagmamadali siyang magbihis. Mag-grocery. Grocery? Para saan? Para sa bahay. Saan pa? Sagot nga habang nagsusuot ng medyas. Kailan ka pa natuto mag-grocery? Tsaka hindi ka ba dito matutulog? Hindi, marami pa akong gagawin. Tatawagan lang kita bukas. Sabi niyang nagmamadaling lumabas ng bahay nito. Ayaw niyang mag-away na naman sila ni Danica kung hindi siya makakalaan sa grocery kahit tinawagan niya ito. Hello? Pupunta na ako sa grocery. Pakitext lahat ng mga kailangan sa bahay. Ani ang nagmadaling sumakay sa kotse. Pinaspasan ang pagpapatakbo para hindi siya maipit sa traffic. Teka, bakit nga ba ako natataranta? Si Danica lang yun. Hindi ko naman siya tunay na asawa. So ba't ako matatakot sa kanya? Inayos niya ang seatbelt niya. Kung hindi man siya umabot sa grocery, di sorry. Hindi yan na to obligasyon as long as nag-abot naman siya ng panggastos nila araw-araw. Bahagya siyang napaismid. Sino ba sa akala nitong babaeng yun para utusan ako mag-grocery? Bagoong? No way! Ayoko nga ng amoy nun. Danica's POV. Wala kang biniling bagoong? Tanong ni Danica matapos niyang isa-isahin ang mga pinamili ni Alejandro. Makitang wala doon ang kaisa-isang pinakahintay niya. Bumili pa siya ng hilaw na mangga sa kanto. Ayoko nga sabi ng amoy ng bagoong, no? Parang baliwala lamang nasabi nito sa kanya. Yung brand ng bagoong na pinapabili ko sa'yo ang gusto kong kainin. Period. Galit na sabi pa niya dito. Para na siyang maiiyak sa sobra niyang inis. Ang tagal kong hinintay yung bagoong na yon. Mahirap buhatin at di mo man lang nabili. Hindi niya na napigilan na mapaiyak. Napadagdag ng tumakbo siya sa kwarto. Bagoong lang nagkakaganyan ka na? Dinig pa niyang sigaw sa kanya ni Alejandro. O siya, bibili kita ng bagoong. Paggoongin mo mukha mo. Bulyaw niya pa dito. Nilak niya ang kwarto at nag-iiyak na nahiga sa kama. Masamang masama ang loob niya. Tinawagan niya si Rod. San ka? May papabili ako sa'yo. Kung di ka busy, baka meron sa convenience store ng brand na bagoong na iti-text ko sa'yo. Bagoong? Takang tanong nito. Oo, may binili kasi ako mangga. Kaso di masarap kainin kapag walang bagoong. Out of town ako ngayon pero promise pag uwi ko, bibilang kita ng sinasabi mo. Anang binata sa kanya. Ganun ba? Parang nanghihinang sabi niya. Sige, thank you. Pagkatapos makipag-usap kay Rod na maluktot siya sa kama, biglang sumakit ang tiyan nang di makain ang kanyang kinikrave. Natatakot siyang baka magka-side effect yun sa baby niya. Ganun daw kapag buntis. Nag-message siya kay Brittany malapit sa mall ang opisina nito, kaya inutusan niya itong bilan siya ng bagoong pagkalabas ng opisina. Kaso nag-text back to sa kanya na baka sarado ang mall paglabas ng opisina dahil mag-overtime pa raw ito. Napaiyak siya. Mahirap pala magbuntis nang walang katuwang sa buhay. Di niya alam kung ba't sa dinami-rami na gusto niyang kainin ngayon, manggat bagoong pang naisipan niya. Alejandro's POV. Danica! Tawag ko sa kanya sa labas ng pintuan. Kanina pa ako kumakatok pero hindi naman to sumasagot. Para bagoong lang naggalit ito ng sobra sa kanya. Ano bang pumasok sa utak ng babaeng yon? Di naman kabilugan ng buwan pero sinusumpong ka agad? Mahirap talagang pakisamaan ng mga babae. Pero nag-aalala siya. Alas 9 na ng gabi, hindi pa ito naghahapunan. Danica, may in-order akong chicken at burger. Mag-dinner na tayo. Sabi niya pero hindi pa rin ito nagsasalita. Malapit na siyang mapikon. Ano ba? Hindi ka na nakakatawa? Lalabas ka or ubusin ko yung in-order kong pagkain? Tahimik pa rin to. Inis na inis siya. Masyado yatang big deal dito ang bagoong. Napakamot sa ulong bumalik siya ng kusina at sinamulang kainin ng burger at fried chicken na in-order niya. Tinira niya kay Danica ang isang burger at 2-piece chicken just in case gutumin to mamaya. Binitbit niya sa salas ang burger at chicken na kinakain niya at binuksan ng TV. Maya-maya tumalog ang kanyang cellphone. Dan, may problema ako. Dinig niyang sabi ng kaibigan. Nakabuntis ako pre. O, problema ba yon? Natatawang sabi niya rito. Kung mahal mo, pakasalan mo.
Kung di naman, di takbuhan mo. Pabiro pa rin ang sabi dito. Teka, confirm bang ikaw ang tatay niyan? Oo birhin pa siya nung nakuha ko. At least naman pala sigurado kang sa'yo yung bata. Kinutuban na ako kaninang nakita ko siyang nagsusuka. Tapos sumingi ng manggat bagoong umagang umaga. Nailuwa niyang kinakain niyang burger. Yan pala, pinaglilihan niya ang mangga at bagoong. Kaya pala ang sungit-sungit niya nung di ko siya nabilhan kahapon ng mangga. Para kong binuhos ng kumukulong tubig na maisip kung bakit nagkakaganon ngayon si Danica. Peste? In-off niya ang kanyang cellphone at nagmamadaling kinatok si Danica sa kwarto nito. Danica! Sigaw niya. Hindi ito sumasagot. Danica, buksan mong pinto, mag-usap tayo. Sabi niyang halos kalampagin na ang pintuan sa lakas ng pagkatok niya. Maya-maya pa'y bumukas ng pintuan. Ano ba? Natutulog? Inawakan niya isang braso nito. Buntis ka ba?